Ang blood energy ay isang refleksyon ng pisikal na lakas ng isang mandirigma, ngunit ang pagkakaroon lamang ng malakas na blood energy ay hindi sapat upang maging makapangyarihan. Sa halip, ang dahilan kung bakit matibay ang pangangatawan ng mandirigma ay dahil nakakalikom sila ng sapat na blood energy. Ang blood energy ay hindi ang pinagmulan ng lakas, sa halip, ito ay resulta lamang. Ngunit ang resultang ito, sa paglipas ng panahon, ay muling nagpapalakas sa pinagmulan, at lumilikha ng isang positibong cycle na patuloy na lumalakas. Sa isang kubo, ay makikita si Wade na naglalagay ng pampausok. Si Wade ay nakaupo, sa harapan niya ay ang niluto mystic fish, at siya ay malalim sa proseso ng meditasyon. Naalala niya na binigyan siya ni Senior Hu ng isang concentration incense, ito ay makakatulong sa kanya upang mapadali ang kanyang pag-breakthrough. Ang susi sa pag-breakthrough sa skin barrier at pagiging ganap na mandirigma ay ang pagpapatibay ng blood energy sa dibdib. At sa pamamagitan ng mystic fish, ay mas mapapabilis ang prosesong ito. Kalaunan ay umabot na sa ika-38 beses ang kanyang pagtatangkang mag-breakthrough, subalit pakiramdam niya ay kulang pa rin siya ng bahagya. At doon niya naalala ang isang payo ni Senior Hu. Isa pang mahalagang susi sa pag-breakthrough sa skin barrier ay ang paggamit ng qi at dugo upang pasiglahin ang muscle at balat ng katawan, upang marating niya ang proseso ng skin refinement. Ang qi at dugo ay tumutukoy sa enerhiyang nadarama sa dibdib habang nagsasanay ng martial art. Ito ang essence na namumuo sa katawan ng tao, ang ugat ng buhay. Kapag naramdaman ng isang mandirigma ang isang mainit na agos mula sa kanyang dibdib na sumasanib sa kanyang blood energy, ang qi ay magsisimula na ring dumaloy. Dadaloy ito patungo sa mga galamay at buto, at sa huli, kapag naabot nito ang muscle at balat, ito ay biglang mag-iinit. Ang prosesong ito ay ang tinatawag na skin refinement. Napuno ng lakas ang puso ni Wade, at sa katunayan ay nararamdaman niyang malapit na siyang mag-breakthrough. Ngunit sa kasamaang palad, ay hindi pa rin ito sapat. Kulang pa rin ito ng kaunti, kahit na ito na ang kanyang ika-40 pagtatangkang mag-breakthrough. Kaya naman ay binuksan niya ang kanyang status window upang makahanap ng sagot. Nakita niya na ang kanyang synchronization rate ay nasa 49% pa lamang. Napagtanto ni Wade na kung ganito na siya kalapit sa 50%, ay siguradong sa oras na maabot niya ang 50%, ay isang malaking pagbabago ang magaganap sa kanya. Ngunit ang pagpapataas ng kanyang synchronization rate ay mas mahirap kaysa sa inaakala. Naubos na ang niluto niyang mystic fish, at halos wala ng epekto sa kanya ang mga lotus root. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang bumalik sa lotus pond, at manghuli ng isa pang mystic fish. Ngunit sa kanyang pagkabigla, ay hindi napansin ni Wade na umaga na pala. Biglang may kumatok sa kanyang pintuan. Pagbukas ni Wade ay nakita niya ang dalawang matanda, ang isa ay nagngangalang Chen Cheng, ito ay ama ni Chang, ang isa naman ay si Li Dakang, ang ama ni Lilibo. Napansin nilang hating gabi na nang makauwi si Wade, kaya naman ay may nais silang itanong. Binati sila ni Wade, subalit nagtataka siya kung bakit sila nandito. Isinaad ng dalawa na magdadalawang araw nang hindi pa umuwi ang kanilang mga anak, at nagsisimula na silang mag-alala. Hindi nila sigurado kung nasa Marshall Hall pa ang kanilang mga anak o kung saan-saan na naman sila napunta. Ngunit, syempre, pinakalma sila ni Wade. Sinabi niyang walang silang dapat na ipag-alala. Isinaad ni Wade na magaling ang ipinakita nilang tatlo kaya naman ay napansin sila ng mga instructor, dahilan upang bigyan sila ng isang silid para sa kanilang matulugan, kaya naman ay nanatili sila roon upang makapokus sa kanilang pagsasanay. At, tulad ng inaasahan, tuwang-tuwa ang kanilang ama. Ipinagmamalaki nilang naging tunay na mandirigma ang kanilang mga anak. Isinaad nila na hindi na ito nakakagulat dahil ang buong bayan mismo ang saksi kung paano lumaki sila Wade, Lilibo, at Chang, at alam nilang darating ang araw na may mararating sila. Napatawa na lamang si Wade, subalit hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi sumama pauwi ang dalawa ay dahil masyado pa silang takot na bumalik. Hindi pa ganap na gumagaling ang kanilang mga sugat, at ayaw nilang mag-alala ang kanilang mga magulang. Ngunit tapos na ang usapan tungkol doon, at may isa pang dahilan kung bakit pumunta ang mga tiyuhin niya. Ipinapaalala nila kay Wade na magaganap muli ang seremonya ng alay para sa Diyos ng Ilog. Nagulat si Wade. Tanda niya ang tradisyong ito, ngunit naganap na ito 3 buwan lang ang nakalipas. Dapat ay 1 taon pa ang lilipas bago ito muling gawin. Ngunit sa pagkakataong ito, ay may dahilan kung bakit minadali ito. Ayon sa mga taga-nayon, nagpakita ng banal na tanda ang Diyos ng Ilog kahapon.
Lumundag ito mula sa tubig at hinuli ang isang higanteng ibon na may nagliliyab na mga pakpak. Sa sandaling iyon, ay napagtanto ni Wade na ang tinutukoy nila ay ang higanteng palaka na sumira sa kanyang bangka. Isa nga yung kamangha-manghang tanawin, kaya hindi na siya nag-abala pa. Sa halip, ay nangako na lamang siyang mag-aambag ng pera at lalahok sa seremonya, at ikinatuwa naman ito ng mga tiyuhin. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng kuweba, isang nilalang ang lumabas mula sa tubig. Ito ay si Wade, hawak-hawak niya ang isang kahoy na tila ba nakikipaglaban. 3 dalamay ang lumabas mula sa tubig, handang atakihin si Wade. Mabuti na lamang at naiwasan niya ito, subalit dahil dito ay nawalan siya ng balanse, at bumagsak pabalik sa ilog. Sa ilalim, ay naroon si Gator, handang kainin ng buo si Wade, subalit madali rin itong naiwasan ni Wade. Sa kasalukuyan, ang puwersang kaya niyang kontrolin sa ilalim ng tubig ay humigit kumulang na 150 kilo, na maaaring e-compress sa 10 litro ng tubig, ibig sabihin, bawat litro ay may lakas na katumbas ng 15 kilo. Pagkatapos ay buong lakas niya itong pinakawalan papunta sa 2. Subalit winasiwas lamang ito ng buntot ni Chunky nang walang kahirap-hirap. Marami kap ang kakaining bigas Wade, sabi ni Chunky. Pagkatapos ng matinding laban, ay biglang lumiit ang 2 alaga, halatang napagod. Sa opinyon ko lamang, pero mukha talagang inchik itong si Chunky, habang si Gator naman ay chill lang. Sa puntong ito, ang taglay na lakas ni Wade sa ilalim ng tubig, ay lagpas na sa skin barrier. At sa kanyang palagay, ay kaya na niyang talunin ang 4 na yangkay ng walang kahirap-hirap. Ito nga pala ang panibagong status window ni Wade, basahin mo na lang kapatid. Dahil katulad ni Gator, ay napapagod na rin ako. Sa puntong ito, ay kaya nang bumuo ni Wade ng isang matalas na water blade sa ilalim ng tubig. Ngunit hindi pa ito sapat. Wala pa itong sapat na lakas upang labanan ang kanyang mga alaga. Kung mayroon lamang siyang sandatang akma para sa kanyang teknik, ay tiyak na mas lalakas ito. At doon niya biglang naalala ang sinabi ng kanyang ikatlong senior brother. Sa mundong ito, ay mayroong natatanging uri ng sandata na tinatawag na spirit weapon. Ang spirit weapon ay may kakayahang ayusin ang sarili, at may kakayahan din itong mag-level up. Subalit ang paglikha ng ganitong uri ng sandata ay napakahirap, sapagkat nangangailangan ito ng mga pambihirang mga materyales, katulad ng heavenly materials at earthly treasure. Napabuntong hininga na lamang si Wade, napapaisip kung kailan kaya siya magkakaroon ng ganitong uri ng sandata. Biglang may natanggap na mensahe si Wade sa kanyang isipan mula sa kanyang alaga. Biglang, may naramdaman ang kanyang alagang si Chunky na isang bagay na mainit sa ilalim ng tubig. Lumingon si Wade at nakita si Chunky. Kaagad niyang sinundan ito, at sa kanyang gulat, ay natagpuan niya ang isang bagay na natatabunan ng bato. Ito ay isang balahibo mula sa nag-aapoy na ibon. Napatanong si Wade sa sarili kung ito ba talaga ang balahibo ng nag-aapoy na ibon. Sapagkat kung ito nga, ay sigurado siyang ito ay napaka-importante at maituturing na kayamanan. At dahil papunta na rin siya sa pandayan ni Senior Lugaw, ay doon na lamang siya magtatanong. Kalaunan, sa lungsod ng Pingyang, ay makikita natin si Wade na payapang naglalakad. Habang hinahanap niya ang pandayan ng kanyang senior brother, ay may umagaw ng kanyang atensyon. Sa di kalayuan, ay napansin niya ang usok na halos umakyat na sa langit ang taas. Nagtaka si Wade kung ano ito, at napagtanto niya na malapit lang ito sa lungsod ng Pingyang. Kalaunan ay nahanap niya na rin sa wakas ang pandayan ni Senior Lugaw. Ikaw pala yan Wade, masayang wika ni Senior Lugaw. Hindi na nagpasikot-sikot pa si Wade, at inihayag niya sa kanyang senior na may natagpuan siya sa ilalim ng lawa, at naparito siya upang magtanong tungkol dito. At tulad nga ng inaasahan, ay agad itong nakilala ni Senior Lugaw. Isa itong tunay na kayamanan na kilala bilang Crimson Fire Moth Feather. Nang marinig ito ni Wade, ay nagliwanag ang kanyang mata. Tinanong niya si Senior Lugaw kung nakikilala niya ba ito. Siyempre naman Brother Wade, ang natagpuan mo ay isang tunay na kayamanan, wika ni Senior Lugaw. Ipinaliwanag niya na ito ay mula sa isang Crimson Firebird, na isang pambihirang spirit beast. Isinaad niya na tuwing nahaharap ito sa panganib na maaaring magresulta sa kamatayan, ay nililipat kaagad nito ang lahat ng life essence sa iisang balahibo. Ang mga balahibo naman ay mapupunta kung saan-saan sa lahat ng direksyon upang makatakas. At sa lahat ng mga balahibong iyon, ay iisa lamang ang nagtataglay ng pinakamaraming life essence. At ito ang tinatawag na Scarlet Fire Gold Feather. At gamit ang balahibong ito,
ay muling isisilang ang ibon. Ang pangyayaring ito ay maihahalin tulad sa isang butiking pinuputol ang sariling buntot upang makatakas. Ang pagkakaiba nga lamang, ay sa pagkakataong ito, hindi lamang iisang bahagi ng katawan ang iniiwan ng ibon, kundi ang buong katawan mismo, ang matitira lamang ay ang balahibo. At gaya ng inaasahan, ay talagang ikinatuwa ito ni Wade, masigla niyang tinanong si Senior Lugaw kung ang balahibong dala niya, ay ang tinatawag na gininto ang balahibo. Subalit tinawanan lamang siya ni Senior Lugaw, na ang dala niya ay hindi ang maalamat na golden feather, isa lamang itong natirang bahagi. Gayunpaman, ay sinabihan niya si Wade na ang nahanap niya ay isa pa ring napakahalagang kayamanan. Subalit, agad na nawalan ng sigla si Wade matapos marinig ang mga ito. Sino ba naman ang hindi madidismaya? Kanina ba naman ay pinapasabik siya ni Senior Lugaw, tapos bigla na lamang sasabihing tira-tira lamang pala ang natagpuan niya. Tinanong niya na lamang si Senior Lugaw kung ano ang maaari niyang gawin sa balahibong ito. Sumagot si Senior Lugaw na pwede niya itong gawing spiritual weapon, kaya naman ay tinanong niya si Wade kung ano ang gusto niyang sandata. Nang marinig ito ni Wade, ay bumalik agad ang kanyang sigla, sapagkat mayroon na siyang naiisip na anyo ng sandata. Batay sa kanyang huling laban sa Stone Crab, ay napagtanto niya na isang sibat ang pinakaangkop na sandata sa ilalim ng tubig. Bukod pa rito, ay mas babagay ito sa mga pinagbabawal niyang teknik. Kaya walang pag-aalinlangan niyang sinabihan si Senior Lugaw na gusto niya ng sibat, na lubhang ikinagulat ng kanyang senior brother, sapagkat bihira ang gumagamit ng sibat sa kanilang paaralan. Isinaad niya na bagamat may advantage ang mahabang sandata pagdating sa distansya, ay mas mahirap naman itong kontrolin. Subalit hindi nagbago ang desisyon ni Wade, sapagkat alam niya kung ano ang mas makakabuti sa kanya. At sa totoo lang ay excited na rin siya na magkaroon ng spiritual weapon. At dahil dito, ay pumayag na lamang si Senior Lugaw na gawin ang sibat. Isang bagay na labis na ipinagpasalamat ni Wade. Gayunpaman, bago pa matapos ang usapan, ay nagtanong si Wade kung ano ang nangyayari at bakit may mahabang usok sa labas. At sa isang iglap, ay nagbago ang mukha ni Senior Lugaw, at nag-uumapo ang galit nito, na halos mabali ang mesa na hinahawakan niya. At sa seryosong ekspresyon ay isinaad niya na ang usok na iyon ay nagmumula sa templo ng Fahoa. Kaninang umaga ay may nagaganap na isang malaking sunog, at sa gitna ng nag-aalab na apoy, ay lumitaw ang isang nilalang na hindi dapat lumitaw. Napalunok ng laway si Wade, at tinanong kung ano ang tinutukoy ni Senior Lugaw. Sumagot si Senior Lugaw, na isang malademonyong nilalang ang lumitaw sa templo. Ilang oras bago nagsimula ang sunog, sa labas ng templo ng Fahoa, ay isang babaeng sugatan at duguan ang dali-daling tumatakbo patungo sa templo. Ang sira-sira niyang kasuotan at mga pasa sa katawan, ay malinaw na dumaan siya sa impyerno. At kahit na siya ay nagdadalang tao, ay hindi siya huminto. Nakita niya ang isang kalbong nagwawalis sa labas, humingi siya ng tulong, at lumingon ang kalbo. Nagmakaawa ang babae sa kalbo, subalit bumigay na ang kanyang katawan. Ang huling nakita niya ay ang muka ng kalbo. Sa kabutihang palad, ay tinulungan siya ng mga kalbo. Idinilat niya ang kanyang mga mata, at nakakita siya ng dalawang kalbo. Subalit hindi pa rin maayos ang kanyang pakiramdam. Tinanong niya ang kalbo kung nasaan siya, at sumagot naman ang kalbo na nasa loob siya ng Fahoa Temple. Napatanong ang kalbo kung paano siya nauwi sa ganitong kalagayan. Sumagot ang babae na taga-Wazo siya. 3 buwan na ang nakalipas, ay naglakbay siya patungong Pingyang upang dalawin ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit hindi niya inasahan na atakihin siya ng isang pangkat ng mga kainahinalang mga ngongo. Tinakpan nila ang kanyang mga mata at kinaladkad siya patungo sa isang lugar na hindi niya alam. At ang lugar na iyon ay maituturing na isang impyerno. Ang mga tao roon ay pinahihirapan, sinira ang kanilang pagkatao hanggang sa hindi na sila nagmukhang tao, naging pangit na sila. Kinidnap ka ba nila para sa ransom? Tanong ni Kalbo. Subalot hindi ganoon kaswerte ang babae, dahil mas malala ang intensyon ng mga taong kumidnap sa kanya. Balak nilang gawing materyales ang kanyang katawan upang gawing elixir. Samantala, sa mismong impyernong tinutukoy niya, ay tuloy pa rin ang ritual. Isang lalaki ang walang magawa kundi ang mapasigaw na lamang. Sa harapan niya ay ang mga ngongo, tinuon nila ang kanilang enerhiya sa marka na inukit nila sa tiyan ng isang kawawang biktima. At nang makaipon na ng sapat na enerhiya, ay lumapit ang tinatawag nilang dakilang kataas-taasan. Hawak ang isang kutsilyong mukhang nagmula sa bangungot, ay walang ano-anong isinaksak niya ito sa tiyan ng biktima. At mula rito, ay lumabas ang bagay na pinakaaasam nila,
isang kasumpa-sumpang elixir na gawa mula sa laman ng biktima. Isang bagay na tanging mga baliw lamang ang lilikha. Kahit ang ilan sa mga bagong alagad ay nagsisimula ng magduda sa kanilang ginagawa. At sino nga ba naman ang hindi magdududa? Isinaad ng isang lalaki na ito ay isang ipinagbabawal na gamot. Isang bagay na kilala bilang fetal pearl elixir. Ang biktima ay pinaiinom muna ng sabaw na niluto mula sa laman ng isang mountain ghost. At kahit lalaki o babae ka man, ay sa oras na inumin mo ito, ay magsisimulang lulubo ang iyong tiyan, at magbubuntis ka ng isang halimaw. Matapos ang 3 buwan, ang mga nilalang na ito ay maaaring gawing fetal pearl elixir. At sinasabing ang sinumang makakain nito, ay maaaring makamta ng walang hanggang buhay. Ngunit kung ang laman na iyon ay hindi nagawang elixir sa loob ng 3 buwan, ito ay mapipisa. Nagtaka ang lalaki kung ano ang sinasabi niyang mapipisa. Subalit maging ang nakatatandang lalaki sa kanila ay takot na isipin kung ano ang mapipisa. Samantala, sa templo ng Fahua, ay isang batang kalbo ang naatasang magdala ng pagkain sa babae. "Tao po," sabi ng kalbo. Nang walang sumagot, ay pumasok na lamang ang kalbo. Napansin ng kalbo na napakatahimik ng silid. Tumingin siya sa kama, at nakita niya ang hugis ng babae at napaisip siya na siguro ay natutulog lamang ang babae. Tumingin ang kalbo sa baba, at may isang bagay na dumikit sa kanyang paa. Subalit dahil madilim sa loob, ay hindi niya malaman kung ano ito. Hanggang sa may naamoy siyang kakaibang baho. Lumingon siya, at nang makita niya ang pinagmulan nito, ay bakas sa kanyang mukha ang takot. Takot ang kalbo, dahil ang nakikita niya ay ang kalahating katawan ng babae. Lumingon siya sa kama, at doon, ay nakita niya ang dagwang muka ng babae na walang ng buhay. Napasigaw ang kalbo, dahilan upang matapon ang mga pagkaing dala niya. Pero bago pa makagalaw ang kalbo, ay may lumagapak sa kanyang ulo na sariwang dugo. Dahan-dahan siyang tumingala, na kaagad niyang pinagsisihan ang desisyong iyon. Dahil sa itaas niya, ay nakasabit ang pinakapangit na sanggol na nakita niya sa buong buhay niya, at ang pusod nito ay nakalambitin pa sa leeg. Pero sa opinyon ko lamang, ay napaka-cute kaya ng sanggol na ito. Kamukha kasi ito ng mga viewers ko na hindi pa rin nakapag-subscribe. Isang binatang monghe ang bumalik mula sa lungsod kasama ang 2 opisyal at isang instructor mula sa sekta ng Yang. Siya rin ang nakatatandang disipulo na minsang nagtangkang pigilan si Yang Kai sa pagbugbog kina Lilibo at Chang, ngunit nabigo dahil sa koneksyon ni Yang Kai sa pamilyang Zhao. Siya ay si Lu Xiaohui. Nagpasalamat ang mga opisyal sa kanyang desisyong tulungan sila para sa imbestigasyong ito. Subalit nilinaw ni Lu na ginagawa niya lamang ito dahil isa siyang martial artist, kaya hindi niya na kailangang magpasalamat pa. Subalit ang totoo ay hindi siya narito dahil sa kabutihang loob, sa halip ay may iba siyang misyon. Inutusan siya ni Butler Zing upang itago ang ilang bangkay at kunin ang isang mahalagang bagay. Nagtaka siya kung ano ang bagay na tinutukoy ni Butler Zing, subalit hindi siya binigyan ng tiyak na detalye, pero nilinaw ni Butler Zing na sa oras na makita niya mismo ang bagay na tinutukoy niya, ay mauunawaan niya ang lahat. Delikado ang misyong ito, subalit wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Naputol ang kanyang pag-iisip nang malapit na sila sa templo. Agad nilang naramdaman ang nakapanghihilakbot at masamang simoy na bumabalot sa templo. At nang binuksan nila ang malaking tarangkahan, ay nawala ang kulay mula sa kanilang mga muka. Sa harapan nila ay bumungad ang mga patay na monghe, na nakakalat sa sahig malapit sa pasukan. Ang kanilang mga katawan ay putol-putol. Gaya ng inaasahan, ang unang inisip ng binatang monghe ay ang kaligtasan ng kanyang guro. Kaya walang pag-aalinlangan siyang tumakbo papasok sa templo. Sinundan siya ng isang opisyal, habang naiwan naman si Lu at ang isa pang opisyal upang suriin ang bangkay. Sa kanilang pagsusuri, ay napansin nila ang isang nakakakilabot na bagay. Bawat katawan ay may mga bakas ng kagat, matatalim at malalalim, para bang mula sa isang dambuhalang halimaw. At higit sa lahat, ay wala ni isa mang bangkay ang nanatiling buo. Napamura si Lu Xiaohui sa ilalim ng kanyang hininga, sapagkat hindi ito ang sinabi sa kanya ni Butler Zing. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng lalo, ay biglang napansin ng opisyal ang isang malaking bakas ng dugo na nakakalat sa sahig. Napagtanto nila na may mga katawan na kinaladkad patungo sa isang direksyon. Tahimik nilang sinundan ang dagwang landas, patungo sa loob kung saan nagpunta ang monghe at ang isa pang opisyal. At sa pagpasok nila ay natigilan sila. Ang takot sa kanilang mga mata ay tumugma sa ekspresyon ng monghe. Napagtanto ni Lu Xiaohui na ito ang pinapakuha sa kanya ni Butler Zing. Hindi siya makapaniwala, sapagkat ang nasa harapan nila ay isang tunay na kasamaan.
Isang pugad at kasuklam-suklam na mga bangkay ng tao ang pinagtagpi-tagpi, at pinagsanib na parabang isang baluktot na masterpiece ng kamatayan. At sa tuktok ng nakakasuklam na istrukturang iyon, ay may isang itlog, pero hindi ito pangkaraniwang itlog, sapagkat ito ay gawa mula sa laman ng mga tao. Subalit bago pa nila lubusang maproseso ang kanilang nakikita, ay biglang sumara ang pinto sa likuran nila. Agad na sumugod ang matandang opisyal sa pinto, pilit itong binubuksan gamit ang kanyang buong lakas ngunit hindi ito gumagalaw. Parang may isang bagay, o tao, ang pumipigil mula sa labas. Nagsimula siyang sumigaw, nag-uutos na buksan ang pinto. Subalit walang pakialam si Lu Xiaohui sa pinto. Ang tanging iniisip niya ay ang mas mahalagang bagay, ang itlog, sapagkat malapit na itong mapisa. Nagtanong ang matandang opisyal kung ano ang itlog na nasa harapan nila. Isinaad ni Lu Xiaohui na ang itlog na ito ay ang tinatawag na itlog ng demonyo sa bundok, isang pangunahing gawan ng sekta ng Ghost Mother. Ikinagulat ito ng matandang opisyal, sapagkat ang sektang ito ay dapat matagal nang nawala kasabay ng pagbagsak ng sinaunang kaharian. Ayon sa mga alamat, kapag napisa ang isang demonyo sa bundok, at nakakain ito ng sapat na laman at dugo, ito ay papasok sa ikalawang yugto ng pagpapalakas, magiging halimaw na kasing lakas ng Galapong Horse Realm, na labis na ikinatakot ng matandang opisyal. Ang itlog ay hindi lang basta mapipisa, ito ay magbabagong anyurin, at kung ano man ang lalabas mula rito, ay hindi na ito isang sanggol, ito ay isang ganap na halimaw na. At ito na nga ang nangyari. Unang lumitaw ay ang kanang kamay, mahahaba ang mga daliri nito, kasampayat ng patpat ngunit matatalas na tila pangkalmat ng hayop. At sa isang iglap, ay lumabas ang halimaw. Ang hitsura nito ay talagang isang halimaw, ang ngipin ay parabang isang lag-ari, at ang mga mata ay kumikislap. Ang mga paa at kamay nito, ay tila mas mahaba pa sa mismong katawan. Ang kalbo ay walang magawa kundi ang magdasal kay Buddha. At sa isang kisap mata ay naglaho ito, at bago pa nila malaman ang nangyayari, ay nakagat na ang leeg ng kalbo. Napakabilis nito, ni hindi pa sila nakakilos ay nakalapit na ito. Napasigaw at napuno ng takot ang binatang opisyal. Subalit sa halip na tumakbo, ay mas pinili niya ang lumaban, nagbabasakaling mailigtas ang kalbo. Sinuwi siya ng matandang opisyal, subalit ang halimaw ay nalipat na ang atensyon sa kanila. Hinawakan ng halimaw ang binata sa kaliwa niyang kamay, at sa kanan naman ay sinuntok ang matandang opisyal, dahilan upang tumilapon ito palayo. At sa sandaling iyon, ay napagtanto ng batang opisyal kung gaano siya kalapit sa kamatayan, nagsimulang lumabas ang desperasyon sa kanyang muka. Sumigaw siya, "Master Lu, tulong!" Ngunit si Lu Xiao ay hindi gumagalaw, sa palagay niya ay wala siyang laban, sapagkat ang halimaw ay isang antas na mas malakas kaysa sa kanya. Subalit kung hindi siya lalaban, ang halimaw na ito ay makakawala. Subalit para sa kanya, ang manatiling buhay ay mas importante kaysa sa lumaban, sapagkat sa simula pa lamang, ay ganito na ang paraan ng kanyang pamumuhay. Basta't ipipikit niya lamang ang kanyang mga mata, hanggat siya ay ligtas, at hanggat ligtas ang kanyang ama, ay okay na sa kanya ang lahat. Subalit sa totoo lang, ay nandidiri siya sa kanyang kaduwagan, at hindi niya kayang tiisin iyon. Kaya naman ay hinawakan niya ang kanyang espada, at iniligtas ang binatang opisyal. At sa puntong ito ay buo na ang loob niyang ipaglaban ang sa tingin niya ay tama. Darating ang araw na magiging kasing lakas din ako ni Yang Dongxiong, at magiging kilala sa buong kalupaan. Masayang sigaw ng isang batang lalaki. Nalabis namang ikinamangha ng batang babae. Isinaad niya na isasama siya ng kanyang ama upang magtrabaho para sa pamilyang Zhao, at tsansa niya na ito upang tuparin ang pangarap niya. Sumang-ayon naman ang batang babae, at masayang sinabi na siguradong matutupad nga ang pinapangarap niya. Subalit ang buhay, ay hindi ganoon kabuti. Ang naranasan niya sa pamilyang Zhao, ay ibang-iba sa kanyang inaasahan. Bawat araw ay kinukut siya at minsan ay sinasaktan pa siya ng third young master. Isinaad nito na ang katulad niyang walang nanay, ay dapat na mabulok na lamang kasama ang kanyang sakiting ama. Kalaunan, sa munting kubo na kanilang tinutuluyan, ay ginagamot siya ng kanyang ama, na panay ang pag-ubo, halatang may iniindang karamdaman. Pinagsabihan siya ng kanyang ama na dapat ay palagi siyang maging mapagpakumbaba, at magbigay galang sa nakatatanda. Sa kabila ng pasa na natanggap niya, ay nanatiling magalang siya sa kanyang ama, at samasang ayon sa mga payo nito. Nilinaw ng kanyang ama, na kahit mahirap ang buhay, ay dapat na lumaki siyang may respeto sa sarili. At paano naman ang kanyang master, ano kaya ang maipapayo nito sa taong katulad niya?
Pinayuhan siya nito na dapat ay palagi siyang magpakumbaba, na huwag maging mayabang at huwag maliitin ang sinuman. Dapat ay respetuhin niya ang mga nakakatanda sa kanya, at palaging gawin kung ano ang tama. Ang sinuman na pumasok sa yang sect, ay dapat pinapanatili ang katarungan at ipinaglalaban ang tama. Hindi sila dapat na gumawa ng masama, o sakta ng mahihina. Sa gitna ng laban, ay naalala ng batang si Lu Xiaohui ang kwento patungkol sa pakikipaglaban ng kanyang master sa mga demonyo. Ang kanyang master ay matikas na nakatayo, hawak-hawak ang kanyang espada. Ang kanyang espada ay humiwa, tumusok at umikot, na puno ng liwanag at pag-asa. Ang liwanag ng espada ay humiwa sa kadiliman, katulad ng buwan na nagliliwanag sa gitna ng madilim na kalangitan. Ang kanyang master ay mag-isang nakipaglaban sa halimaw, ang kanyang katawan ay puno ng sugat, at doon nagtapos ang kwento. Ang kwento na siya ring naglarawan sa kagitingan ni Lu Xiaohui. Napigilan niya ang paggalaw ng halimaw, subalit napakalaki ng naging kapalit. Sa paligid niya ay nakapalibot ang naglalagablab na apoy, napagtanto niyang ito na siguro ang kanyang magiging wakas. Hindi niya kailanman binalak talunin ang halimaw sa pamamagitan ng lakas lamang, alam niyang masyado siyang mahina kumpara sa halimaw. Ang apoy ang tangi niyang pag-asa, umaasa siyang susunugan nito ang halimaw, subalit kailangan niya itong pigilan upang hindi makawala, kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang buhay. Kaya humingi siya ng paumanhin sa batang opisyal sa pagkakasangkot nito sa kanyang plano. Subalit nauunawaan ito ng opisyal, sapagkat ang dahilan kung bakit siya naging alagad ng batas ay upang gawin ang tama, at walang duda, ito nga ang isa sa mga sandaling iyon. Hindi niya kailanman isusumpa si Lu Xiaohui sa kanyang naging desisyon, sapagkat sa kanyang paningin, ay isa siyang tunay na bayani. Subalit natawa na lamang si Lu sa papuling ito, sapagkat para sa kanya, ay hindi siya maituturing na bayani, dahil sa mundong ito, ay alam niyang maraming mas dakila at mas matapang kaysa sa kanya. Ngunit bumalik sa kanyang alaala ang isang pangyayari noong kabataan niya, isang bagay na humubog sa kanya ng higit pa sa kanyang inaakala. Noon, ay isang batang paslit pa lamang siya nang inilagay siya ng third young master sa isang matinding sitwasyon, nasakta ng walang kalaban-lab ang mga bata, dahil kung hindi, ay siya mismo ang masasaktan. Isa itong pagsubok ng katapatan, wala siya magawa kundi ang sumunod. Humingi siya ng tawad, subalit ang nais niya ay lakas, ang kakayahang hindi na muling makaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ang pagsunod sa utos ng third young master ay maaaring maging daan upang siya ay lumakas, tulad ng mga bayani sa mga kwentong kanyang hinahangaan. Dalawa ang kanyang pagpipilian, kapangyarihan ba kapalit ng dignidad, o manatiling mahina subalit maipagmamalaki niya ang sarili, ano ang pipiliin niya? Napakabigat na desisyon para sa isang bata. Kalaunan, sa templo ng Fahua, ay nawala na ang sunog, subalit halos maging uling na ang templo. Isang opisyal ang sumigaw at nagsabing may natagpuan siya. At nang pumasok sila sa loob, ay hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa harapan nila ay ang sunog na katawan ng isang mandirigma at isang halimaw. At sa sahig ay may gininto ang bagay, na kaagad namang pinulot ng opisyal. Tiningnan niya itong mabuti, at sa harapan nito ay nakaukit ang pangalan ni Lu Xiaohui. O ito, pagkain para sa inyo, masayang wika ng batang si Lu Xiaohui. Nagtaka ang batang pulubi kung bakit niya sila tinutulungan. Sumagot si Lu Xiaohui na ginagawa niya ito sapagkat para sa kanya, ay isa siyang bayani. At ang mga bayani ay palaging gumagawa ng tama, kahit pa ang kapalit ay ang kanilang sariling buhay. Rest in peace Lu Xiaohui, isa ka nga talagang tunay na bayani, at hindi ka namin malilimutan magpakailanman. Lumipat ang eksena sa Zhao Manor, ng gabing iyon, ang buwan ay nagniningning ng maliwanag sa kalangitan. Sa labas, ay umaalingaw-ngaw ang galit na sigaw ng isang lalaki. Wala kang silbi, hangal na tanga. Isang malupit na lalaki, ang pinuno ng pamilyang Zhao, ang malakas na tumadyak kay Butler Zing, dahilan upang bumagsak ito sa sahig. Walang kwentang alipin, ang hayaang magdesisyon ka ay isang malaking pagkakamali. Patuloy siyang nagngangalit. Kung malalantad ang insidente sa templo ng Fahua, alam mo ba ang gulong ay dudulot nito sa ikatataas? Itinutok niya ang daliri at nagpatuloy sa pagsigaw, ang kanyang mukha ay baluktot sa matinding galit, ibinubuhos ang puot kay Butler Zing. Yumukod ng malalim ang matanda at nagmakaawa, patawad po, Panginoon, ang sitwasyon sa templo ng Fahua. Napilitan po kaming kumilos ng ganoon, pilit niyang ipinaliwanag, ang mukha ay puno ng takot. Nang araw na iyon, nang matuklasan naming nakatakas ang babae,
ay kaagad namin siyang tinugis. Subalit sino ang mag-aakala na tatakbo siya patungo sa templo? Sa pagsaad ng mga pangyayari, ay lalong nanginig ang matandang lingkod. Lahat kami ay natigilan. Nang dumating kami, ay naliligo na sa dugo ang buong lugar, patuloy niya. Ang nagawa ko na lamang ay ang hanapin si Lu Xiaohui. Ako mismo ang nagdala sa kanya sa tanggapan ng pamahalaan. Umaasang mapipigilan niya ang kakapisapalang na demonyong bundok para sa amin. Pagpasok niya sa templo, ay kaagad kaming sumunod at isinara ang mga pinto. Sinilaban namin ang lugar, umaasang matutupok ang katawan at matatapos ang lahat. Sa pagtatapos ng kanyang salaysay, ay lalo pang nag-alab ang galit ng pinuno ng pamilyang Zhao. Sinunggaban niya si Butler Zing sa tainga at nagngangalit na sumigaw, "Tanga ka ba, apoy? Anong silbi ng apoy? Tatagal ng 3 araw at 3 gabi bago maging abo ang isang bangkay. Mayroon ba tayong ganoon kahabang panahon?" At biglang may lumitaw na malamig at kakaibang tinig, pinatigil sila sa kanilang ginagawa. Isang lalaki ang lumitaw mula sa dilim, ang mahahaba at matutulis niyang kuko ay kumikinang tulad ng sa isang demonyo. Matalim siyang nagsalita, "Kayong mga hangal ang may kasalanan sa nangyari." Dahan-dahan siyang naglakad sa pagitan ng 2 matandang lalaki, matalim ang tingin sa kanila. "Dahil sa kawalan ninyo ng kakayahang bantayan ng isang babae, ay napinsala ng husto ang ating sekta." Tumangala ang pinuno ng pamilyang Zhao, kitang-kita ang pangamba sa kanyang mukha. Maging ang lalaking ito, na naroon, ay nagsimula ring pagpawisan ng malapot nang lumapit ang misteryosong lalaki sa kanya. Sa harap ng dakilang Madrona, malamig niyang sabi, "Kayo ay isang kahihiyan." Mula sa dilim, ay lumantad ang kanyang mukha, baluktot at mabangis. Itinaas niya ang kanyang kamay. Sa nakakatakot niyang tinig, ay nagbabanta siyang nagsalita, na ang kawalang galang ay agad na pinarurusahan. Sa isang iglap, ay sinunggaban ng kanyang malahalimaw na kamay ang ulo ng lalaki. Napuno ng matinding takot ang mga mata ng lalaki. Kasunod nito ay ang nakakakilabot na tunog ng isang ulong nawasak at ang pagtalsak ng dugo. Tumalsik ang itim na dugo sa kanyang kasuotan at mukha. Subalit hindi kumurap ang malamig niyang mga mata. Pumatay siya, ngunit wala iyong halaga sa kanya. Bumagsak ang katawan ng lalaki sa sahig, ang dugo ay unti-unting kumalat. Nanginginig sa takot ang 2 matanda, wala isa man ang nang-ahas magsalita. Dahan-daang lumingon ang malademonyong lalaki at muling nagsalita. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit matatag. "Master Zhao, matagal ka ng tapat na lingkod sa ating sekta. Dahil dito ay patuloy kang pagpapalain ng dakilang Madrona." Pinahid niya ang dugo sa kanyang kamay gamit ang isang mamahaling tela, walang bakas ng awa sa kanyang mukha. Ngunit bago siya tuluyang lumisan, ay lumingon siya ng may madilim na ngiti at nagbanta, "Subalit huwag mong kalimutan, Panginoong Zhao, na magkasama tayong lulubog sa iisang bangka." Sa harap ng bangkay ng lalaki, ay parehong namutla sa takot si Butler Zing at ang pinuno ng pamilyang Zhao. Ngunit nanatiling mabagsik ang ngiti ng nakatataas. Sa isang nakakatakot na tingin, ay lumapit siya sa nanginginig kay Butler Zing. "At ikaw naman, Butler Zing, handa ka na bang isuko ang anak mong matagal mo nang itinatago?" Sa narinig ay napaluhod si Butler Zing at paulit-ulit na nagmakaawa, nanginginig sa takot. "Kagalang-galang na Ginoo, huwag kayong mag-alala, ipinapangako kong hinding-hindi na ito mauulit," saad niya. At sa wakas, ay tumalikod ang nakatataas upang umalis. Ngunit bago tuluyang lumisan, ay bahagya siyang lumingon, may mapanganib na ngiti sa kanyang labi. "Salamat sa inyong tulong, Panginoong Zhao at Butler Zing." Tahimik na nanatili sa kanilang kinatatayuan ang dalawa, nakatingin sa kanyang pag-alis. Wala silang magawa, sapagkat hawak niya ang lahat ng kanilang sekreto, pati ang kanilang buhay. Nang tuluyang maglaho ang mataas na sugo, ay napahinga ng malalim si Panginoong Zhao at napaupo. Lumapit si Butler Zing sa malamig ng bangkay ng lalaki. Nagsalita siya na harap-harapan na mismo ang naging pagbabanta sa kanila. Subalit nangalit lamang si Panginoong Zhao, sapagkat wala siyang magagawa kung pagbantaan man sila. "Ano pa ba ang magagawa ko, aniya? Kung hindi para sa aking pamilya, ay kailan may hindi ako makikipagtulungan sa halimaw na iyon." Subalit inamin niya na ikinatuwa niya ang katalinuhan ni Butler Zing. "At least, ikaw ay matalino at sumabay sa agos, tinulungan mo ang demonyo sa sinapupunan ng babaeng iyon na lumakas. Sinira mo pa ang buong templo para lang pakainin ito. Kung hindi dahil dito, ay hindi tayo magkakaroon ng ganitong pagkakataon," wika niya. Ngunit muling dumilim ang kanyang mukha, isinaad niya na ngayong nangyari na ang lahat, ay kailangan na nilang makahanap ng paraan,
sapagkat nagsisimula ng kumilos ang hukuman. Nagmamadaling nag-isip si Master Zhao, hinahaplos ang kanyang balbas. Maya-maya ay kumislap ang kanyang mga mata sa isang mapanganib na ideya. Kapag natapos na ang usaping ito, ay tutungo tayo sa Huangzhou. May ari-arian ako roon at mabubuhay tayo na parang mga Diyos, wika niya. Ang paggawa ng elixir para sa anak niya, ay pwede rin nilang ipagpatuloy doon. At higit sa lahat, ay hindi na sila guguluhin ng mga pakialamerong katulad ni Yang Dongxiong. Lumipat ang eksena sa tarangkahan ng pamilihang bayan ng Yixing. Dumating si Wade, hawak ang isang bag habang naglalakad. Narinig na niya ang balita tungkol kay Instructor Lu Xiaohui. Isang bigat ang bomb-alot sa kanyang dibdib, puno ng mga tanong na hindi niya matanggal sa isip. Hindi niya inaasahan na mahuhulog si Lu Xiaohui sa ganoong sitwasyon. Ayon kay Lilibo, ng araw na binugbog sila ni Yan Kai, ay tumindig si Instructor Lu upang ipaglaban ang katarungan, hindi siya talaga isang masamang tao. Patuloy itong iniisip ni Wade habang naglalakad, pabulong na nagsasalita sa sarili. Pero nagtataka siya kung bakit pumunta si Instructor Lu sa templo ng Fahua. Nagtataka siya, sapagkat ayon sa sinabi ng kanyang senior brother, ay hindi naman nakatanggap ng liham upang tumulong ang Marshall Hall mula sa awtoridad. Lalo pang nagulo ang kanyang isipan nang maalala ang sinabi ng kanyang senior brother, patungkol sa demonyo sa bundok, kaya napahaplos na lamang siya sa likod ng kanyang leeg dahil sa pagkainis. Umaasa na lamang siya na patay na ang demonyong iyon. Habang tahimik siyang naglalakad, ay isang tinig ang biglang tumawag sa kanya. Hoy, hindi ba si Wade yan? Automatikong lumingon si Wade, at kaagad na naging alerto. Ang lalaking nagsalita ay isang kababayan, isang mahirap na tagadala ng tubig na nagngangalang Chen Xingjiang. Nagbalik ka na pala Wade, tanong nito, halatang balisa ang mukha. Tumungo si Wade at nagtanong kung ano ang meron, at bakit siya tinatawag. Isinaad ng matanda na dapat na makita mismo ito ni Wade, sapagkat napakaraming tao ang nagkakagulo sa tapat ng kanyang bahay. Habang nangyayari ang lahat ng ito, mula sa mataas na lugar, ay makikita ang tarangkahan, at isang dambuhalang alupihan ang gumagapang sa ibabaw ng malaking bato, at isang iglap, ay isang payat na kamay, maputla, at may mahahabang kuko na matutulis, bigla nitong sinunggaban ang alupihan. Kasunod nito, ay kinain niya ang insekto, habang winiwika ang pangalan ni Wade. Ang nilalang na ito ay katulad ng napaslang ni Instructor Lu, isang demonyong bundok. Ipinilit nito ang buhay na alupihan sa kanyang bibig na puno ng matatalas at maruruming ngipin. Ang buong katawan nito ay maputla, at halos wala ng laman, tanging balat at buto na lang ang natira. At ang mga kumikinang nitong mata, ay nakatitig kay Wade, hindi kumukurap, at sinusundan ang bawat kilos niya. Mahuhulaan mo ba kapatid kung sino ito? Ang makahula ay bibigyan ko ng kiss. Kailangang dumaan sa matinding pagdurusa at kalungkutan ang tao upang lumakas, na kung mas matindi ang pagdurusa, ay mas matindi rin ang lakas. Ang taong nagsasabi ng kasabihang ito ay si Zhu Chengquan na nakasuot ng mamahaling damit. Ang bahay na nasa harapan niya ay puno ng kahirapan, kaya napagtanto niya na ito ang ibig sabihin ng pagiging mahirap, subalit ang batang nasa harapan niya ay hindi sang-ayon, sapagkat halos kalahating oras na siyang nakatanggap ng parusa, at wala na siyang ibang ginawa kundi magmakaawa na tigilan na ito. Siya si Zhu Dingyi na kasabwat ni Yang Kai sa pambubugbog, tinanong niya ang kanyang ama kung kailangan ba talaga nilang gawin ito para lang sa walang kwentang mangingisda. Sa narinig ay lalong nairita ang ama at nagpasya ng bugbugin siya hanggang sa mamatay. Habang ang batang iyon ay patuloy na nagdurusa, ay lumipat ang ating eksena, isang babae ang inakala na nandito ang mga tao sa labas dahil may ginawang hindi maganda si Wade. Isinaad niya na dati-rati, si Wade ay palaging kumakatok sa kanyang pinto upang humingi ng pagkain, pero hindi nila siya binigyan ng kahit isang butil ng bigas. Ang pangit talaga ng translation nito, hindi ko maintindihan. Anyway, sa madaling salita, ang dalawang ito ay ang tiyuhin at tiyahin ni Wade, subalit hindi nila tinutulungan si Wade, pero ngayong successful na si Wade ay pagpeperahan na nila siya. Ngunit bigla niyang binago ang paksa, sinabihan siyang tumigil na dahil paparating na si Wade. Nagtataka si Wade kung ano ang ginagawa nila dito, at dali-dali namang lumapit itong si Zhu Cheng at pinuri si Wade, sinasabing napakagwapo niya at napakalakas kaya naman pala siya naging disipulo ni Master Yang. Nagulat naman ang mga naruroon nang marinig ang tungkol dito, hindi sila makapaniwala na si Wade ay naging disipulo ng maalamat na si Master Yang. Nilinaw naman ng isa na si Wade ay personal na disipulo mismo ni Master Yang,
kaya masasabing ang relasyon nila ay parang tatay at anak. Idinagdag niya pa na dahil dito ay pati ang mahistrado ng lungsod ay kailangang gumalang kay Wade, na talagang ikinamangha ng lahat ng nakarinig. Pinaliguan nila ng papuri si Wade, may isa pang nagtanong kung kailan ba ikakasal si Wade at napakagwapo daw niya. Grabe talaga, umiiba talaga ugali ng tao kapag nalaman nilang marami ka ng pera. Humingi naman ng paumanhin si Zhu Cheng sa kabastusang idinulot ng kanyang anak. Sinabi niya kay Wade na kung gusto niya, ay pwede niyang patayin ngayon mismo ang kanyang anak, na talaga namang ikinatuwa ni Wade, sabay hawak sa pamalo na hawak ni Zhu Cheng. Dahan-dahan siyang lumapit sa lalaki at nilinaw na wala naman daw siyang sama ng loob sa ginawa nito. Subalit nilinaw rin niya na hindi rin naman pwedeng wala siyang gagawin matapos ang lahat ng nangyari. Ano ang masasabi mo? Nakakatakot na tanong ni Wade sa lalaki na punong-puno ng takot. Nagmakaawa ito at sinabing magbabago na siya at nagsisisi siya sa kanyang ginawang mali. Subalit imbis na paluan, ay binitawan na lamang ni Wade ang pamalo. Pinatawad niya ang lalaki dahil hindi naman ito ang may pukana at dahil kanina pa ito pinapalo ng kanyang ama. Subalit hindi sang-ayon ang ama ng lalaki sa nagawag pagpapatawad ni Wade sa kanyang pasaway na anak. Namangha siya sa kabaitan ni Wade subalit nilinaw niya na hindi pa rin napapanatag ang kanyang loob. Kaya naman ay binigyan niya si Wade ng 200 na silver taels na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. At syempre, ay lumabas kaagad ang mukhang perang tiyuhin ni Wade, lumapit siya at nilinaw na siya ang tunay at pinakamalapit na tiyuhin ni Wade, kaya sila na daw ang mag-usap-usap patungkol sa pera, subalit hindi na kinaya ng mga mamamayan ang kawalang hiya. Nang gagawing ito, nilinaw nila na noong nagugutom si Wade ay hindi man lang ito nakapagbigay ng pagkain, subalit ngayong may pera na si Wade ay nagkukunwari na ito na isang mabuting tiyuhin, walang hiya talaga. At dahil wala nga siyang hiya, ay ipinagtanggol niya pa ang kanyang sarili, isinaad niya na kung wala siya, ay hindi niya alam kung saan napupulutin ngayon si Wade. Napatanong si Zhu Chengquan kung sino ba ang baliw na ito, sumagot naman si Wade na hindi niya alam. Naalala ni Wade na noong nagugutom ang dating may-ari ng kanyang katawan, ay ipinagtabuyan lamang siya ng mga ito, imbis na bigyan ng kahit kakaunting makakain. Sinabi ni Wade kay Zhu Cheng na kung gusto niya talagang tumulong, ay pwede niya itong gawin sa darating na River God Festival. Isinaad niya na ang lahat ng bahay ay kailangang magbigay ng pera para sa festival, subalit kung gusto ni Zhu Cheng na tumulong, ay pwede niyang gamitin ang 200 silver taels upang tulungan ang mga tao at magbigay ng pagkain sa mga pulubi. At ang kabutihang ito ay ikinatuwa ng mga tao, sapagkat hindi na nila kailangang mag-alay ng pera para sa darating na festival. At nang makapasok sa bahay, ay nakahinga rin ng maluwag si Wade, naalala niya na noong nagsasanay siya sa Marshall Hall, ay pakiramdam niya ay mapupunit na ang kanyang balat, kaya napagtanto niya na siguro ay malapit na siyang mag-breakthrough sa skin barrier. Ibinuhos niya ang dala niyang tubig sa isang malapad na paliguan, napakadelikado ng prosesong ng pag-breakthrough sapagkat nagdudulot ito ng matinding init sa katawan na maaaring makasira sa kanyang mga ugat at utak, kaya naman ay kailangan niya ng tubig bilang pampalamig ng katawan. Ang init mula sa kanyang katawan ay nagdulot ng makakapal na usok, at bigla na lamang lumabas ang malakas na enerhiya mula sa kanyang katawan, at sa wakas ay nakapag-breakthrough na siya sa skin barrier. Sana all may abs, sinubukan niyang kontrolin ang tubig at napagtanto na kaya niya nang kontrolin ang 250 kilo ng tubig, subalit nagtataka siya sapagkat hindi man lang tumaas ang fusion rate niya sa system, at nanatili pa rin ito sa 49%. Hindi niya inakala na magiging ganito siya kalakas matapos mag-breakthrough sa skin barrier. At kung malalampasan niya pa ang natitirang mga barrier, ay siguradong mas lalakas siya. At ngayon ay panahon na upang lumabas, subalit pagbukas niya ng pinto ay di sinasadya niyang natama ng kanyang tiyuhin, dahilan upang tumilapon ito sa lupa. Ikaw pala yan pamangkin, wika ng gago, ano na naman ang kailangan mo? Seryusong tanong ni Wade. Isinaad ng gago na nag-aalala siya na baka magutom si Wade, kaya naman ay nagdala siya ng sako ng bigas, subalit tinanggihan ito ni Wade at sinabing hindi niya kailangan ng bigas niya dahil marami pa siyang natitira. At nang isasara na sana ni Wade ang pinto, ay pinigilan siya ng kanyang tiyuhin, kaya naman ay buong lakas na binuksan ni Wade ang pinto dahilan upang matamaan ang gago at tumilapon palayo. Nagalit siya at tinanong kung ano sa tingin ni Wade ang ginagawa niya. Ipinaalala rin niya na siya ay kanyang tiyuhin at walang karapatan si Wade na saktan siya. Nagagalit siya kay Wade sapagkat hindi nito tinanggap ang pera mula kay Zhu Cheng. Nilinaw niya na dapat ay ginamit ni Wade ang perang iyon upang tulungan ang kanyang pinsan. Ipinaalala rin niya na dapat ay iginagalang siya ni Wade sapagkat para na daw siyang tatay niya. Di wow!
Subalit walang panahon si Wade upang anyayahin ang kagaguhang ito, at pinagbantaan ang gago kung gusto ba nitong mamatay, at syempre ay natakot ang gago, hindi niya inakala na napakalaki na pala ng pagbabago ni Wade. Subalit hindi pa siya tapos sa pagpapakahiya sa sarili, at tinawag niya pa ang buong barangay. Sinubukan niyang ipahiya si Wade at sinasabing wala daw itong utang na loob, na naging martial artist lang daw siya pero hindi niya nakikilala ang kanyang tiyuhin na nagmamahal sa kanya. Biglang may dumura sa mukha ng tiyuhin, mula ito sa isang matabang babae, hindi siya makapaniwala sa mga pinagsasabi ng tiyuhin ni Wade. Ipinaalala niya na noong namatay ang tatay ni Wade ay hindi man lang ito tumulong magbuhat ng kabaong, at lalo na noong walang nakakain si Wade, na imbis na tulungan ay ipinagtabuyan pa nga ang kawawang bata. At ang tiyuhin rin pala ang dahilan kung bakit bangkalang ang mayroon ng tatay ni Wade dati, sapagkat karamihan sa yaman ay napunta sa tiyuhin ni Wade. Subalit hindi na ang walang hiya at tinakot pa ang dalawang babae na sasampalin niya daw sila, at bigla na lamang siyang tinamaan ng kahoy sa tiyan. Ito ay mula kay Tandang Chen. Ngayong may pera na si Wade ay saka mo palang nalaman ang halaga niya at plano mo pa siyang pagkaperahan? Sobra ka pa sa animal na hayop ka, galit na wika ng matanda. Umalis ka dito, ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha mo, at walang nagawa ang gago kundi ang umalis. Taos pusong nagpasalamat si Wade sa tulong ng matanda at tinanong kung bakit siya naparito. Naparito ang matanda upang imbitahan si Wade na maging master ng seremonya sa paparating na River God Festival. Umagaw ito ng atensyon ni Wade, naalala niya na ang master ng seremonya ay para bang pari na namumuno sa festival, at kung ganoon nga, ay magandang pagkakataon ito upang malaman ang patungkol sa favor of the river mula sa system. Kaya naman ay pumayag si Wade sa alok ng matanda. Ikinatuwa naman ito ng matanda at sinabihan si Wade na dapat ay makabisado niya na ang mga ritual. Kinaumagahan, ay maririnig ang mga pagbigkas ng ritual. Ang nagbibigkas nito ay si Wade na halatang nakulangan sa tulog, sapagkat kinailangan niyang kabisaduhin ang mga ritual lalo na't hindi niya masyadong kabisado ang lengguwahe ng mundong ito, at pabiro niyang idineklara na nabuhay siyang muli at naging estudyante sa sinaunang panahon. Nang umaga ding iyon, sa loob ng akademya, ay isang matanda ang maiging nagtuturo, at si Wade naman ay hindi makapaniwala sa nangyayari. Hindi siya makapaniwala na kailangan niya pa mismong pumasok sa isang elementary school, at ang malala pa ay isang bata ang nagsumbong sa guro na si Wade daw ay hindi nakikinig. Sip-sip na bata. At syempre ay nagalit ang pukinaki ng guro, pinagsabihan niya si Wade na huwag maging mayabang, at dapat daw ay magpasalamat si Wade dahil mayroon itong napakagaling na guro katulad niya. Subalit hindi basta-basta palalampasan ni Wade ang kabastusang ito, at bigla niyang binigkas ang lahat ng itinuro ng guro, na talagang ikinagulat ng batang sip-sip. Sapagkat ang buong akala niya ay hindi nakikinig itong si Wade, tumayo si Wade at inamin sa guro na ang totoo ay kabisado niya na ang lahat ng ito. Madali lang ito kay Wade dahil dati siyang university student. Magalang din niyang sinabi na ang ganitong uri ng pagtuturo ay hindi masyadong epektibo. Ang bastos mong bata ka. Galit na sigaw ng guro, tinanong niya si Wade kung ano ba ang naiintindihan ng katulad niyang santukan lamang ang alam. Nilinaw ni Wade na ang paraan ng pagtuturo ng akademya ay epektibo nga, subalit napakahirap nito at nangangailangan ng dating kaalaman patungkol sa paksang pinag-uusapan, subalit ang paraang ginagamit niya ay mas epektibo dahil pinapadali nito ang pagtuturo, at tinatawag niya itong system pinyin. Isang lalaki ang biglang nagsabi na pareho nga ito sa paraang ginagamit ng guro, subalit inamin niyang mas simple ang paraan ni Wade. Ang lalaking ito ay si Henggi. Siya ay isang guro mula sa capital ng Shan Dynasty, kaya naman ay binati siya ni Mr. Jiang. At habang naglalakad ay ipinaliwanag ni Wade ang kanyang paraan, na pumukaw sa interes ni Henggi, subalit hindi sang-ayon ang matandang guro, pero natigilan siya sa pambabastos kay Wade nang isinaad ni Henggi na ang Great Shan Dynasty ay nagbibigay ng gantimpala sa mga bagong imbensyon. Ipinaliwanag niya na kapag nakaimbento ka ng mapapakinabangang bagay, ay maari kang makatanggap ng pera, tax exemption o kaya naman ay noble title. Napaisip si Wade at napagtanto na pagkakataon niya na ito, alam niya na di magtatagal ay hindi niya na maiiwasan ang atensyon mula sa publiko, kaya naman ay kailangan niya ng makabuo ng koneksyon sa mga tanyag na tao sa lipunan, at dahil sobrang talentado ni Wade, ay inanyayahan siya ni Henggi na mag-aral sa ilalim ng kanyang pagtuturo, at dito ay umangal ang matanda subalit pinatahimik siya ni Henggi. Ipinaalala niya sa guro na hindi mahalaga ang katayuan ng isang tao sa buhay upang maging isang scholar, nilinaw ni Henggi na ito ang itinuro ng kanyang guro.
Subalit nag-aalala ang matanda na siguro ay hindi papayag ang mga nakatataas patungkol sa desisyong ito. Pero natawa lamang si Hengi at sinabihan ang matanda na huwag nang mag-alala dahil siya na mismo ang baalang magtanggol kay Wade. Idineklara niya na ang mga bagay na hindi kayang ipaglaban ng kanyang estudyante ay siya mismo ang lalaban, at nagpaalam na nga si Wade sa panibago niyang guro. Lumipat naman ang eksena sa ilalim ng lawa, kung saan makikitang naglalaro si Gator at Fist ng bola. Subalit bakit ganito ang pagmumukha ni Chunky? Malungkot ka ba Chunky? Subalit nang hahampasin na sana niya ang bola, ay bigla na lamang itong hinampas ni Fist ng napakalakas-lakas, dahilan upang matamaan si Chunky at tumilapon papalayo. Kawawa naman itong si Chunky, subalit ang umagaw sa atensyon ko ay ang liwanag na nagmumula sa binagsakan ni Chunky. Ang napakalaking kampana ay nagkaroon ng bitak at nagsimulang maglabas ng liwanag, ano kaya ang meron dito? Kinagabihan ay nasa ilalim na rin ng lawa si Wade, kasama niya si Gator na putang inang ano nangyari sa mukha mo Gator? Ngayon ko lang nakita na ganito ka-excited si Gator. Pinakalma siya ni Wade at pinuri at nasa harapan na nga sila ng butas. Ito ba yung tunnel na hinukay mo Gator? At syempre ay napakasaya ni Gator. Binangga niya pa nga itong si Chunky na halatang naaasar na, kaya naman ay walang nagawa si Wade kundi ang puriin pa itong mayabang na si Gator. Pagpasok nila sa loob, ay hindi inakala ni Wade na ganito pala ito kalapad. Napagtanto niya na ang liwanag ay nagmumula sa mga ugat na ito, at siguro ay mas malapad pa ang lugar sa itaas. Hinawakan niya ito at napakakinas daw, kaya naman ay sinubukan niya itong kagatin, subalit napakatigas nito kaya inanyayahan niya na lamang si Gator at Chunky papunta sa itaas. At pagdating nila sa itaas, ay hindi makapaniwala si Wade na mayroong hangin dito, at ang buong kuweba ay punong-puno ng mga ugat o baging, at habang namamangha si Wade, ay isang insekto ang palihim na gumagapang sa likuran, at bigla na lamang itong sumugod, mabuti na lamang at mabilis ang reaksyon ni Wade, dahilan upang tumama ang insekto sa malaking bato. Napakabagal mo kanina pa kita nakita, wika ni Wade, at sa malapitan ay napagtanto niya na ito ay isang alupihan, bigla na naman itong sumugod subalit imbis na umilag, ay nanatiling nakatayo si Wade na tila ba hindi siya natitinag, dahil si Fist lamang ang katapat ng alupihan na ito, bumagsak ang dalawa sa lupa, at nang sinubukang tumakas ng alupihan, ay kaagad naman itong inipit ni Fist. Nakakatawa yung mata ni Fist, para bang mata ng pusa. Nakilala ni Wade ang insektong ito bilang ang tubig alupihan, narinig niya na napakalakas daw ng kagat ng mga ito, at ang mas nakakatakot pa ay mayroon pa itong laso na kinatatakutan ng mga martial artist. Napaisip si Wade na malaking tulong kung makokontrol niya ang alupihan na ito, kaya naman ay kumuha siya ng bato at kaagad na sinugatan ang sarili. Napagtanto rin niya na kailangan niya talagang magpagawa ng patalim, lalo na't hindi na natatablan ang kanyang balat ng mga ordinaryong atake. Itinutok niya na ang dagwang daliri at inilapat sa alupihan, ginamit niya ang blood contract seal subalit hindi niya inakala na napakalakas pala ng pag-iisip nito. Subalit sa huli ay nagtagumpay rin siya, hindi niya inakala na napaka-agresibo pala nito, kaya naman ay pinangalanan niya itong away. Ang alupihan na ito ay ang tinatawag na Heavenly Water Centipede. Maaari rin itong mag-evolve at magkaroon ng pakpak, subalit nangangailangan ito ng hindi bababa sa 10,000 water essence, na talaga namang ikinagulat ni Wade sapagkat ang kina Gator at Chunky ay nangangailangan lamang ng 1,000 water essence para mag-evolve. Balik sa usapan, tinanong ni Wade ang alupihan kung nasaan ang kinakain nitong spirit mushroom, at nagtungo ito sa madilim na butas na siya namang sinundan ni Wade, at sa loob nito ay bumungad and kalansay na katawan ng isang tao, hawak nito ang isang kahon at sa baba niya ay mga nakasulat na salita. Natigilan si Wade sa kanyang natagpuan, at sinubukan niyang basahin ang nakasulat. Nakasaad dito na ang dakilang manlalakbay ay tinapos ang sarili nitong buhay, subalit hindi na mabasa ni Wade ang iba pang nakasulat. Nagsimulang mag-isip ng teorya si Wade sa kanyang natagpuan, napaisip siya na hindi naman posible na basta na lamang napunta ang bangkay dito. Kaya nagtaka siya kung mayroon bang sinaunang labanan dito at kung ganun nga ay siguro ay meron pa ditong natitirang mga spiritual weapons. Lumipat ang atensyon niya sa kahon na kung saan ay nakalagay siguro ang spirit mushroom, nagtabi-tabi siya at kaagad na binuksan ang kahon, at sa loob nito ay ang nagliliwanag na spirit mushroom. Sinabihan niya ang bangkay na ililibing niya ito, basta't sa kanya na ang spirit mushroom, at sa tulong nito ay panahon na upang mag-level up, binigyan rin niya sila Gator at Fist. Subalit hindi niya na binigyan si Away dahil nakakain na ito, at ang natirang bahagi ay para sa kanya. Sinimulan niya itong kainin,
at pakiramdam niya ay para bang isa itong tufo at nakakuha rin siya ng dagdag na 215 water essence, napagtanto ni Wade na mas malaki pa ito kumpara sa itlog ng alimango na kinain niya, kaya naman ay nagdesisyon siyang gamitin kaagad ito upang mag-upgrade ng kanyang skill. At dahil dito ay nakakuha rin siya ng panibagong skill na tinatawag na Aqua Leap, at ang buong katawan niya ay napuno ng enerhiya, at biglang may naramdaman siyang kakaiba sa kanyang dibdib, mula sa gitna, ay kumalat ang umaapoy na enerhiya sa kanyang buong katawan. Nagpasalamat siya sa kalansay at panahon na upang subukan ang panibago niyang skill, at ang buong katawan ni Wade ay naging anyong tubig at mas bumilis rin siya, subalit hindi niya ito makontrol at biglang tumama siya sa bato. Napagtanto ni Wade na ang panibagong skill na ito ay isang movement skill na nangangailangan ng mataas na stamina at napakahirap ding kontrolin, at ang skill na ito ay pwede ring ma-evolve at maging Aqua Mile Stride, na talaga namang ikinatuwa ni Wade. Sinubukan rin niya ang kanyang water control at napagtanto na mas lumakas ito, at ngayon ay kaya niya nang kontrolin ang 400 kilo ng lakas, at sa mga alaga niya naman, ay nangangailangan na lamang ng 230 water essence si Gator upang mag-evolve sa Horned Crocodile. Si Chunky naman ay nangangailangan ng 210 water essence upang mag-evolve at maging isang Tigerhead Catfish. Si Fist naman ay nangangailangan ng 7,600 water essence upang mag-evolve at maging isang Stone Crab King. Nagtaka si Wade kung papaanong mas mababa na lamang ang kailangan ni Chunky kumpara sa iba. Subalit binaliwala niya lamang ito at napaisip na siguro ay naging swerte lamang ito at nakahanap ng sariling water essence, pero bakit naman kapatid pinagpapawisan itong si Chunky? May tinatago ka ba Chunky? Umamin ka. Kaya napatawa na lamang si Wade kay Chunky, pero may tinatago talaga itong si Chunky. Nakasulat rin sa system na ang skill ni Wade na Aqua Leap ay maaaring mag-evolve sa tulong ng River God, at isang linggo mula ngayon ay ang River God Festival, kaya malakas ang loob ni Wade na may kinalaman ang system na ito sa festival. At lumipas na nga ang isang linggo, at si Lilibo ay nakikitang kumakatok sa pintuan ni Wade dahil oras na daw para sa festival, at sa loob ay kasama ni Wade ang kanyang alupihan na si Away. Inutusan niya ito na gumapang sa kanya, at ito ay nagbaluktot at naging isang Pulse Ares, ang astig tingnan. At sa wakas ay lumabas na rin siya upang magtungo sa festival, kung saan maraming tao ang nagtitipon-tipon. Subalit isang bata ang napatingin sa kung saan at bigla na lamang umiyak, kaya napatanong ang kanyang ina kung bakit ito umiiyak. Tinuro niya ang lugar na sinabing mayroon daw siyang nakitang halimaw, subalit hindi naniniwala ang kanyang ina at pinagsabihan siya na huwag nang umiyak. At sa lugar na tinuturo ng bata, ay isang ulo ang nakikitang sumisilip mula sa eskaneta. Putang ina, nakakatakot naman. Ang ulo ay pagmamay-ari ng Mountain Demon na walang tigil sa pagbigkas ng pangalan ni Wade at siya raw ay immortal. Nagbago ang eksena patungo sa festival kung saan masaya ang lahat habang tumutugtog ng tambol ang tatlong lalaki, at sabay-sabay na nag-aalay ng mga hayop sa Diyos ng ilog ang iba, dala nila ang ulo ng baka at ulo ng baboy. At ang namumuno sa kanila ay isang lalaki na may dalang dayami na may usok. Sinabihan niya ang ating pangunahing tauhan na mauna na dahil ang layunin niya ay umakyat sa entablado at magbigay ng magandang talumpati sa lahat, at nagsimula na ngang umakyat sa hagdan ng ating bida. Sa harapan niya ay nakalagay ng pugot ng ulo ng mga hayop at prutas. Sa ibaba ay nakita natin muli ang lalaking may dalang dayami at idineklara niyang magsisimula na ang festival. Kinuha ng ating bida ang isang balumbon at doon pa lamang siya nagsimulang magbasa ng ilang mga salita para sa Diyos ng ilog. At habang sinasabi niya ito sa mga tao sa ibaba, ay nakita natin ang dalawang kaibigan ng ating bida na si Lilibo at Chen, pareho silang tumingin sa kanya at napagtanto nilang napakalayo na ng agwat sa pagitan nila. Nagtaka pa sila kung ano ang nangyari dahil sabay naman silang lumaki, at kung siya pa ba ang Wade na kilala nila. Subalit habang abala ang lahat sa festival, ay isang itim na nilalang ang palihim na umakyat sa bubungan ng isang bahay. Nagsimula itong tumingin sa paligid, at sa wakas ay natagpuan nito ang ating bida. Ngunit napansin ni Wade ang presensya nito at napagtanto niyang ito ang Mountain Demon na binanggit sa kanya ni Senior Brother Luo, at ang halimaw na ito ay eksaktong kagaya ng mga ilustrasyon at bersyon na binanggit sa talaan. At syempre ay nakita din ito ng batang babae, kaya naman ay napaiyak na naman ito sa takot, dahilan upang mapansin ng mga naroroon ang halimaw sa bubungan, at biglang tumalon ang halimaw pababa. Umalis kayo dyan, sigaw ni Wade, subalit dahil sa kaguluhan ay nahiwalay ang batang babae sa kanyang ina. At doon siya napansin ng halimaw na kaagad namang sumugod sa bata, napuno ng takot si Wade dahil hindi na niya ito maabutan.
pati na rin si Lilibo ay napakalayo at hindi maabutan ang bata. Nagkakagulo na ang lahat, mabuti na lamang at nandon si Cheng at kaagad na nailigtas ang bata mula sa panganib. Subalit hindi pa tapos ang halimaw at kaagad na sumugod papunta kay Cheng, sinubukang gamitin ni Lilibo ang kanyang natutunang teknik, at kaagad na binato ng patalim ang halimaw. Subalit napansin ito ng halimaw at kaagad na iniwasan, at sa puntong ito ay tila bahuli na ang lahat. At nang lalapain na sana ng halimaw si Cheng, ay biglang lumitaw si Wade sa itaas ng halimaw na parabang si Minato, at sinuntok ng pagkalakas-lakas ang halimaw na halos bumaon na ito sa lupa. Mabuti na lamang at nakaabot ako, wika ni Wade. At para maintindihan kung paano siya nakarating kaagad, ay kailangan nating bumalik ilang minuto bago ito nangyari, kung saan nakita natin ang ating bida na sinasabing huli na siya at hindi na siya aabot. Hanggang sa bigla niyang nakita ang isang banga na puno ng tubig, napagtanto niyang ito ay tubig ilog. Ngunit kahit ganoon ay kailangan pa rin niya ng mas maraming tubig at maaring hindi ito sapat. Ngunit hindi siya maaaring sumuko ngayon, kaya't inunat niya ang kanyang kamay at hiniling na umangat ito. Binuhat niya ito at inihagis patungo sa kanila. At nagulat ang kaibigan ng ating bida sa nangyaring ito, at sa isang iglap ay hinigop ng tubig ang buong katawan ni Wade at napunta sa ibabaw ng halimaw, at buong lakas niyang sinuntok ang halimaw pabalik sa lupa. Sa pagdating niya sa oras, ay nakita natin ang kaibigan ni Wade na nagtataka at nagtatanong kung paano niya ito nagawa, subalit hindi pa niya maipaliwanag ito ngayon, at sinabi niya sa kaibigan na iligtas muna ang bata at dalhin papalayo. Sumang-ayon naman ito at sinabing babalik din daw siya upang tumulong, at nang makaalis na ay nagtaka si Wade kung paanong napunta dito ang halimaw, subalit nang maglaho na ang alikabok, ay napansin niyang wala na ang halimaw. Ang hindi niya alam ay nasa likuran niya na pala ito, at nagpakawala ng hampas, at ginamit niya ang kanyang mga braso upang salagin ang atake, ngunit kahit na nasalag niya ito, ay hindi niya pa rin may kakaila ang lakas na taglay ng halimaw. At nagpakawala ng sunod-sunod na kalmot ang halimaw na maliksing na iiwasan ni Wade, at pagkatapos ng ilang saglit, ay nakita niya ang kanyang pagkakataon. Inihanda niya ang kanyang suntok, at pinakawalan niya ito sa pagmumuka ng halimaw. Pagkatapos mailayo ang bata, ay bumalik na rin sa wakas ang dalawa niyang kaibigan upang tumulong. Napagtanto ni Wade na kailangan niya munang pigilan ang paggalaw ng halimaw, at kaagad na inutusan ang dalawa na atakehin ang kasukasuan ng halimaw at hindi kung saan-saan lang. Kaya't ginawa nila iyon, tinamaan nila ang tiyak na bahagi ng katawan ng halimaw, at nang matamaan ito ay nagsimulang sumigaw ang halimaw sa sakit, pagkatapos ay tinanong pa ng ating bida ang halimaw kung sapat na ba iyon upang siya'y pabagsakin. At saka sinipa niya ito sa mukha na nagpalipad sa halimaw, at kaagad niyang inunat ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang alagang alupihan, na kaagad na lumipad patungo sa halimaw at kinagat ito sa leeg. Nagkomento si Wade na ang laso ng tubig alupihan ay hindi biro, kaya't baka sa wakas ay matatalo niya ito, at epektibo nga ito, dahil tila ba nagsimulang manghina at lumalim ang paghinga ng halimaw. Ngunit napansin ito sa likuran ang mga taong nakamasid lamang, nakita nating humarap ang halimaw sa kanila, layunin nito syempre na lumusab dahil alam nating gagaling ang sugat nito sa pagkain ng mga tao. Subalit hindi ito hahayaang mangyari ni Wade, kaya't pumulot siya ng tulos sa lupa, at gamit ang buong lakas niya, ay inihagis niya ito patungo sa halimaw. Tinamaan nito ang punyal sa katawan dahilan upang tumagos ito sa katawan ng halimaw, ngunit hindi pa rin ito sapat upang pabagsakin ang isang matibay na halimaw, kaya't umabanti si Wade at gamit ang kanyang tuhod, ay ibinigay niya ang huling atake. Napahinga si Wade ng maluwag at nagtaka kung tapos na ba ang lahat. Ngunit sinigaw pa rin ng halimaw ang kanyang pangalan at immortalidad. At ngayong tapos na ang lahat, ay nakita natin ang ilang tao sa ibaba na natatakot sa nangyari, hindi sila makapaniwala na nagsasalita ang halimaw, at may ilan pa na nagtatanong kung pinaparusahan ba sila ng Diyos ng ilog, ang iba na may nagtatanong kung anong halimaw iyon. Lumapit ang mga kaibigan ni Wade at nabahala sa reaksyon ng mga tao, at kung wala silang gagawin ay mapupuno ito ng takot. Subalit nilinaw ni Wade na ito ay hindi isang parusa, kundi isang regalo para sa nayo ng Yexing. At gamit ang kanyang punyal, ay pinugutan niya ng ulo ang halimaw, itinaas niya ang ulo nito at idineklarang ito ay isang alay para sa Diyos ng ilog. At kalaunan ay nasa altar na ang ulo ng Mountain Demon, at matapos maibigay ang alay ay makikita ang ilang taong pinalilibutan ang natitirang bahagi ng halimaw, at sa likuran nila ay nakaupo si Wade. Sa labang ito ay hindi lang basta-basta nanalo si Wade,
Una ay kinailangan niyang mag-breakthrough sa skin barrier sa maikling panahon upang matalo ang halimaw na iyon, at pangalawa ay malaki rin ang naitulong ng pagtaas ng kanyang fusion rate. Ang kanyang pisikal na lakas ay higit na mas malakas na kumpara sa mga martial artist na nasa unang antas pa lamang ng skin barrier. At dati ay wala siyang kwenta, subalit ngayon ay naging isang tao siya na may halaga sa lipunan. Nagpasalamat din siya sa lason ng kanyang alagang alupihan, dahil kung hindi dito, ay marahil hindi siya sa laban kanina. Babaguhin pala natin kapatid ang pangalan ng alupihan na ito, at dahil ito ay isang alupihan, ay pangalanan natin itong Lupi. At ang pinakaimportanteng bagay ay nakamit niya ang pabor ng ilog, na siyang nagpaunlad sa kanyang likas na kakayahan sa napakataas na antas. Ang Aqua Leap ay maaaring mag-evolve tungo sa isang banal na kakayahan ng Diyos na tinatawag na Aqua Mile Stride, ngunit sa kasalukuyan ay kakaunti pa lamang ang puntos ng pabor na nakuha niya mula sa ilog. Maya-maya pa, ay dumating ang punong nayon kasama ang manggagamot upang suriin kung ayos lang ba ang ating bida. Lumapit ito at napansin na ang ating bida ay naging isang napakamakapangyarihang tao. Pinuri din ng doktor ang napakagandang katawan ni Wade, nagpasalamat si Wade ngunit agad ding humiling na gamutin na ang kanyang sugat. At habang ginagamot niya si Wade, ay napatanong pa siya kung anong klaseng materyales ang ginamit sa damit at balabal ni Wade. Sumagot ang ating bida na ito ay ibinigay ng kanyang pangalawang pinakamatandang kapatid at gawa ito sa balat ng nilalang na tinatawag na aso-oso na singtibay daw ng bakal. Nagtataka naman ang manggagamot dahil kahit gamit ni Wade ang ganitong uri ng armor, ay napakababaw pa rin ang kanyang sugat, kaya napagtanto niya na siguro ay nakapag-breakthrough na si Wade sa skin barrier. At ikinagulat ito ng mga naroroon, hindi sila makapaniwala na naabot na ni Wade ang antas na ito. At nagsimulang magsaya ang lahat dahil maaari na siyang magdala ng karangalan sa kanilang nayon. At nagkomento din si Lilibo na naging tunay na ngang martial artist si Wade sa loob lamang ng maiksing panahon. Subalit kahit masaya si Cheng sa tagumpay ni Wade, ay hindi pa rin niya mapigilang mainis dahil hindi niya pa rin maabutan ang bida. At ang tiyuhin naman ni Wade ay napuno ng takot dahil sobrang lakas na pala ni Wade, kaya humiling siya na sana ay hindi siya paghigantihan nito. Ngunit bigla siyang natabunan ng punong nayon na nagtanong kung nakikilala ba ni Wade ang halimaw na lumitaw ngayon. Isinaad ni Wade na ang halimaw na ito ay ang tinatawag na Mountain Demon, isang nilalang na nabubuhay sa dugo. At napaisip siya na marahil ay nahikayat itong pumunta dito mula sa matinding pagnanasa sa dugo ng mga tao. Inamin din niya na hindi siya nakakasigurado kung mayroon pa bang ibang Mountain Demon maliban dito na umaaligid sa nayon, subalit nagtataka rin siya dahil sa sunod-sunod na paglitaw ng mga ito. Sumang-ayon din ang iba na may kakaiba nga, at isang lalaki ang nagturo sa ulo ng halimaw at napansin nilang tila baka mukha ito ng matandang pinatay ni Wade, at lumaki ang mata ni Wade nang malaman ito, at doon niya napagtanto ang lahat. Ang paglitaw ng Mountain Demon at ang koneksyon nito sa pamilyang Zhao. Nainis siya at dapat sana ay noon pa niya ito napagtanto. Napagtanto niya na may lumilikha ng mga halimaw na ito. Kinausap niya ang punong nayon at sinabing hindi ito maliit na bagay kaya kailangan niyang magtungo sa lungsod upang iulat sa kanya. Master ang kaina-hinalang mga pangyayari, at nais niyang makuha ang kasagutan mula sa kanila, gaano man ito kahirap. At pagdating sa Martial Hall, ay sinalubong siya ng asawa ng Master, na nagtanong kung ano ba ang mahalagang pakay ni Wade dito, lalo na't bihirang makita ang ating bida sa lugar na ito. Magalang na binati ni Wade ang binibini at sinabing naparito siya upang mag-ulat ng mahalagang bagay sa kanyang master. At ilang sandali pa, ay sinabi niyang maaaring konektado ang insidente tungkol sa Mountain Demon sa pamilyang Zhao, subalit hindi nagulat ang babae sa ulat ni Wade, at sa halip ay pinuri niya ang katalinuhan nito, at hindi daw nakapagtataka kung bakit proud na proud ang master sa kanya. At dahil dito ay napatanong si Wade kung alam na ba ito ng binibini sa simula pa lamang. Tumawa lamang ang binibini at sinabing huwag siyang masyadong mag-alala at ipinaalala kay Wade kung sino ang master niya. Sapagkat ang master niya ay walang iba kundi ang maalamat na siyang Dokshong, ang nag-iisang martial artist sa lugar ng Pingyang na nasa antas ng Tiger Hunting Realm. Lumipat ang eksena sa bundok kung saan matatagpuan ang kuta ng Ghost Mother Sect. Nakita rin natin ang tatlong taong naglalakad patungo rito. Ngunit habang naglalakad ang isa sa tatlo, ay bigla itong lumingon, at bigla itong natakot sa kanyang nasaksihan, itinuro niya ang isang direksyon at sumigaw kung ano ito. At mula sa kalangitan, ay isang higanteng espada ang bumaba mula sa langit at nakatutok sa kanila, at ang lalaking nasa lupa ay hindi makagalaw sa takot. Ang tunay na may gawa ng lahat ng ito ay ang master ng ating bida na siyang Dokshong. Nagsalita siya ng mahinahon at personal na inutusan silang sumuko.
At bigla na lamang lumipat ang eksena kay Wade, kung saan makikita siyang nagsasanay sa madilim na gabi at pinagsusuntok ang kahoy. Magdadalawang araw na rin siya dito sa lugar ng kanyang master, dahil sinabihan siya ng ginang na manatili sa Marshall Hall upang hindi makialam sa mga plano ng kanyang master, at binigyan pa siya ng isang piraso ng gold bar para sa pang-araw-araw na gastos niya sa lugar. At salamat din sa gamot na ibinigay ng ginang, ay mabilis na gumaling ang kanyang sugat kumpara sa karaniwan. Nalaman niya na may hinala ang master at ang ginang na ang culto, o ang culto ng Ghost Mother Sect, ay magsasagawa ng malawakang pag-atake sa mga martial artist upang makalikha pa ng maraming pills, kaya't nanatili ang ating bida dito para sa kanyang sariling kaligtasan. Bigla na lamang may mabilis na lumipad papunta sa kanya, ngunit kagad itong napansin ng ating bida kaya't itinaas niya ang kanyang kamay at sa simpleng galaw lamang ay inihagis niya ang bagay na iyon papalayo, at tumama ito ng sobrang lakas hanggang sa mabiyak ang pader. Pagkatapos ay tinanong niya kung sino ang nandoon, at napagtanto niyang ito pala ay ang kanyang nakatatandang kapatid na si Hu, pinuri nito ang talas ng kanyang pakiramdam. Inamin ni Brother Hu na alam niyang nandito si Wade, kaya't agad siyang nagtungo dito. Inanyayahan siya nitong magsanay, at inihagis nito ang sibat sa kanyang direksyon. Tinanggap ni Wade ang hamon pero nilinaw niya na hindi siya magpipigil. "Please enlighten me," wika ni Wade. Ginamit ni Brother Hu ang dala niyang bola upang ilihis ang atensyon ni Wade, at kaagad na umatake, pero nagawa pa rin itong salagin ni Wade. At nagpatuloy ang kanilang tagisan, subalit biglang lumaki ang galaw ni Wade, na siyang nagbigay ng opening kay Brother Hu upang atakehin siya. Subalit naiwasan ito ni Wade at binitawan ang kanyang baston, at ginamit niya ang pagkakataong ito upang pigilan ang armas ni Brother Hu, na talagang ikinamangha niya at pinuri ang galing ni Wade sa pakikipaglaban. At nang bumagsak na ang bola sa lupa na isa palang prutas, ay nagtapos na rin ang laban. Napagtanto ni Brother Hu na nakapag-breakthrough na pala si Wade, at si Wade siguro ay isang tao na may fate pattern. At katulad ko, ay hindi rin alam ni Wade ang tinutukoy ni Brother Hu na fate pattern, subalit hindi ito ipinaliwanag ni Brother Hu, isinaad niya na si Master daw mismo ang siyang magpapaliwanag nito kay Wade, at sa halip ay hinamon niya ulit si Wade sa isa pang duelo, at nagpatuloy ang gabi ng kanilang tagisan, at kalaunan ay hingal na talaga si Wade. Isinaad ni Brother na Hu na ang sinabi ni Wade patungkol sa pamilyang Zhao ay tugma sa kanyang imbestigasyon nitong nakaraang araw. Subalit napansin niya na tila ba may kakaiba, na tila ba sinasadya ang mga ito, na para bang may kung sino na gustong mag-iwan ng mga bakas. Pero binaliwala niya lamang ito at siguro ay masyado lamang siyang nagdududa. At ngayong nasa skin barrier na si Wade, ay mayroon siyang isang bagay na makakatulong. Ito ay isang libro na perpekto para sa mga martial artists na nasa skin barrier. Ang martial technique ay nakahiwalay sa dalawang bahagi. Una ay ang force technique, isang paraan ng pagdaloy ng chi at mga dugo sa katawan. Ito ay napakahirap na paraan ng pagkontrol, at ang tanging makakagamit nito ay tanging mga martial artist lamang na nagtataglay ng mataas na level at chi. Ang teknik na ito ay isang paraan upang magamit ang chi at dugo mula sa iyong katawan. Ang pangalawang teknik naman ay hindi na niya ipinaliwanag, at sinabihan si Wade na kung tapos na itong magbasa, ay dapat gamitin niya ang teknik na ito sa spar nila mamaya. Nagpasalamat si Wade subalit hindi niya pa rin alam kung bakit siya hinahanap ni Brother Hu, at mabuti na lamang at sinabi ito ni Wade. Dahil muntik na itong makalimutan ni Brother Hu. Isinaad niya na inutusan siya ni Brother Lu upang hanapin si Wade, dahil ang spirit weapon daw na pinagawa ni Wade ay nakahanda na. At lumipat ang eksena sa isang madilim na lugar, kung saan nakakadina ang isang napakalaking nilalang na katulad ng Mountain Demon at tinatawag nito ang kanyang ama na para bang isa itong bata. At sa labas ng kanyang kulungan, ay isang grupo ng mga tao ang naglalakad. Ang iba sa kanila ay nakagapos habang ang iba naman ay nagbabantay. At isa sa mga bantay ay si Lin Guiyong, na pabuntong hininga siya nang makita ang bata at napagtanto na katulad ito ng kanyang anak na babae. Subalit hindi natapos ang kanyang pagkadismaya nang tinawag siya ng kanyang kasamahan na nagtataka kung bakit patayo-tayo lamang siya. Tumigil sila at nagulat sa pinuno na handa na daw ang mga materyales para sa gagawing elixir, at pagkatapos ng 3 araw, ay pwede na nila itong ipakain sa malaking halimaw sa loob. Natuwa ang kanilang pinuno sa balitang ito, lalo na't ang halimaw na ito ay bihira lamang, kaya naman ay kailangan nila itong alagaang mabuti. At ang mga materyales din daw na ito ay napakahalaga rin. Ang tinutukoy nilang materyales ay ang mga taong ito na nakakulong sa loob, at isa sa kanila ay ang tatay ng namatay na senior brother ni Wade na si Lu.
Panay ubo ito at walang magawa kundi ang manalangin sa may kapal. Ang spirit weapons ay tinatawag na spirit weapon dahil syempre ay meron itong spirit. Ang mga mainit ang ulo ay gumagamit ng sumasabog na spirit weapon, at ang mga kalmadong individual naman ay gumagamit ng malumanay na spirit weapon. Sa isang naglalagablab na apoy, ay inilagay ni Brother Lu ang tungsten steel. Ang unang stage ay ang palimbutan ng bakal at i-refine ng essence upang mas umibay pa ito. Pangalawa ay i-activate ang nakatagong enerhiya mula sa balahibo upang ma-absorb ng bakal. At nilagyan niya rin ito ng isang uri ng bagay na may nakasulat na runa. Ito ang tinatawag na shadow but hide na magsisilbing moldy ng spirit weapon. Humarap siya kay Wade at sinabihang gawin na ang susunod na hakbang, at sinugatan ni Wade ang kanyang palad dahil ang spirit weapon ay nangangailangan ng dugo ng may-ari upang makumplito ang huling hakbang. Pinuga ni Wade ang kanyang dugo sa bakal na nagbagong anyo at naging hugis-sibat, at mula rito ay lumabas ang nag-aapoy na anyo ng isang ibon na tila batu matakas. Subalit hindi ito hahayaang mangyari ni Brother Lu at kaagad na inabot ang hawakan, at biglang idinikit sa bakal upang ito'y magsama. Subalit napagtanto niya na ang espiritu ng sandata ay tinatanggihan ang dugo ni Wade, kaya naman ay hindi niya ito binigyan ng pagkakataon tumanggi at buong lakas na ipinagsama ang dalawa, dahilan upang tumagos ito sa semento. At sa wakas ay tapos na rin ang sandata ni Wade. Subukan mo ito, wika ni Brother Lu, at tiningnan itong mabuti ni Wade at napasabi sa sarili na ito pala ang kanyang spirit weapon. Hinawakan niya ito at naramdamang 45 kilo ang bigat nito, buong lakas niya itong binunot sa lupa at tumambad ang buong anyo ng sandata ni Wade, mapapasana all ka na lang sa astig ng sibat na ito. Naramdaman din ni Wade na tila ba may koneksyon siya sa sibat, na parabang sila ay iisa lamang. Sinabihan siya ni Brother Lu na may mga kahoy daw sa labas kung saan pwede niyang subukan ang sibat. At ginawa nga ito ni Wade, makailang beses siyang nagsanay gamit ang kanyang bagong sandata, at napahanga si Brother Lu sa husay ni Wade subalit ipinunto niya na hindi pa nabibigyan ni Wade ng pangalan ng sibat. Pinag-isipan ito ni Wade at sa huli ay pinangalanan niya itong Fubo na ang ibig sabihin ay alon. At lumipat ang atensyon nila nang marinig ang boses ng dalawang senior brother ni Wade. Ito ay si Senior Brother Ho at Senior Brother Shu Zeshuai na may marka pa ng lipstick sa pisngi, kaya napatanong si Wade kung bakit sila naparito. Sumagot si Brother Ho na naiinis daw siya sa kasama niya dahil inutusan ito ni Master na mag-imbestiga, subalit nadatnan niya na lamang ito sa bahay inuman na nakikipaglandian sa mga babae. Napatanong si Brother Lu kung may nalaman ba itong mahalaga sa imbestigasyon, at sumagot naman ang babaerong si Brother Shu na nalaman niya daw kung saan ang isa sa mga hideout ng Ghost Mother sect. Naalala niya pa nga na noong nakikipag-inuman siya kasama ang magagandang mga babae, ay may napansin siyang mga kainahinalang mga individual, at hindi niya talaga maintindihan kung bakit nagsusuot ang mga ito ng kulay itim sa gitna ng tanghali, na para bang gusto nilang masundan sila. At matapos iyon ay nagpatuloy pa daw siya sa kanyang masusing imbestigasyon kasama ang magaganda at sekseng mga babae. Anyway, sinundan niya daw ang mga taong iyon at kung siswertihin nga naman ay natagpuan niya ang hideout ng mga ito malapit sa templo ng Fahua, kaya masasabi niyang ito ay mission accomplished. At base sa impormasyong ito, ay sinabi ni Brother Lu na pwede na nilang ituloy ang misyon na ibinigay sa kanila ni Master Yang, kaya naman ay sinabihan niya sila na bukas ay gagawin nila ang misyon at pababagsakin ang hideout. Sumang-ayon naman si Brother Ho at nagbigay galang kay Brother Lu na mas matanda, papala sa kanya. Kaya naman pala tinatawag niya itong senior brother, at kung gayon ay ibig sabihin ay mas malakas din sa kanya si Brother Lu, akala ko kasi ay pantay-pantay sila ng lakas. Dinagdag rin ni Brother Shu na bukas ay syempre isasama nila si Wade, seryoso niyang sinabi kay Wade na panahon na upang mabahidan ng dugo ang kamay ni Wade, sapagkat hindi niya ito maiiwasan ng matagal lalo na't maraming mga kalaban ang kanilang master, subalit ang hindi nila alam ay may napatay na itong si Wade. At binatukan lamang siya ni Brother Lu at sinabihan si Wade na huwag makinig sa kagaguhan ng lalaking ito, subalit tinanong rin niya si Wade kung sasama ba ito. At sumang-ayon naman si Wade at sinabing sasama siya bukas. Lumipat naman ang eksena sa loob ng hideout ng Ghost Mother sect, kung saan pumasok si Butler Zing sa loob ng kulungan ng dambuhalang halimaw. Isinaad ng lalaki na kumakain daw ng maayos itong halimaw na pinangalanan niyang Tiger, at kasing lakas pa rin daw ito ng dati. Subalit inutusan lamang siya ni Butler Zing na umalis at sinabihan ang lalaki na huwag silang istorbuhin ng kanyang anak niya pala ang halimaw na ito. Kung hindi lang sana napunta sa ganito ang lahat, wika niya habang hinahawakan ang muka ng halimaw. Subalit kung akala mo ay nagsisisi siya sa sitwasyon ng kanyang anak,
ay nagkakamali ka, dahil ang mukha niya ay tuwang-tuwa pa nga at sinabing kailangan itong mangyari upang siya ay maging immortal. Kinagabihan, sa bulubundukin malapit sa templo ng Fahua, ay may panibago na namang grupo ng materyales. Kabilang sa kanila ay mga babae na pinagnanasaan ng Meniokis na ito, kaya naman ay pinagalitan siya ng kasama niya. Subalit hindi lang pala ito ang unang beses na may ginawang hindi maganda ang lalaking ito sa mga babae. Nakiusap ang lalaki sa kanyang boss na pagbigyan siya dahil sandali lang naman daw ito, at pumayag naman ang gago at sinabihan itong magmadali. At habang nangyayari ang lahat ng ito, ay makikita natin sila Wade at ang kanyang senior brother. Napagtanto nila na ito nga ang lugar na tinutukoy ni Brother Shu. Malaki rin ang pasasalamat nila sa asong ito na nagngangalang Blackie. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi rin nila masusundan ang bakas na iniwan ni Senior Brother Shu. Biglang tumahol ang aso pero mabuti na lamang at pinatahimik siya ni Brother Lu. Nagtataka naman si Wade kung nasaan ba si Senior Brother Shu. At sa di kalayuan, ay makikita natin si Brother Shu na bumunot ng palaso at walang pag-aalinlangang nagpakawala papunta sa lalaking ito na hinahamas pa rin ang kawawang babaeng ito, subalit bigla siyang hinagip ng palaso ni Brother Shu, at sa sobrang lakas nito ay lumipad ang buong katawan niya at sumabit sa pader. "We are under attack," sigaw ng lalaki. Isinaad ni Brother Hu na ito na daw ang signal nila para umatake. At nang marinig ito ay kaagad na sumugod si Senior Brother Lu na ginamit ang kanyang sariling katawan upang wasakin ang pader ng kalaban. Grabe naman pala ang lakas ng panday na ito, subalit kaagad din siyang pinalibutan ng mga kalaban na may hawak na mga palakol. Si Wade naman ay hindi makapaniwala na ito pala ang lakas na taglay ni Brother Lu na nasa antas ng Galloping Horse, at 2 antas na lang ay kasing lakas na siya ng kanyang master na nasa Tiger Realm. Balik sa laban, sinabihan ni Brother Hu na oras na rin para tumulong sila, at si Brother Shu naman ay biglang sinuntok ang isa. Ang iba naman ay lumilitaw sa likuran niya, pero may ilang palaso na lumitaw at tumama sa mga ito. Pagkatapos ay lumingon siya at nagpasalamat sa kanyang kapatid, at kahit hindi man lang ito nagsalita, ay naiintindihan pa rin nila ang isa't isa. Pagkatapos ay muling nagsimula ang labanan kung saan kasali na rin si Brother Hu. Nakita din natin ang ating bida na napapalibutan ng mga kalaban. May ilan pa nga na pinagtatawanan siya dahil sa paggamit ng sibat, dahil ang sibat daw ay dapat gamitin sa malawak na espasyo. Subalit kahit masikip, ay nagawa pa rin ni Wade na ipasok ang kanyang sibat sa kanilang katawan at nagawang patumbahin sila. At bilang pangwakas ay astig silang ginilitan ni Wade, at ngayong tapos na ang lahat, ay inutusan ni Brother Hu si Wade na pumunta sa likurang bahagi ng lugar at hanapin ang natitirang mga bihag na naruroon. At sa ilalim ng hideout, ay nakita natin ang ilang taong tumatakbo matapos malaman na may kalaban sa labas, subalit habang ang iba ay natatakot, ang lalaking ito naman ay tila ba natutuwa pa dahil sa wakas ay matatapos na daw ang kanyang paghihirap. Sinabihan siya ng kasama niya na dapat na daw silang umalis dahil halos naubos na ang kasamahan nila sa itaas. Subalit hindi siya nakikinig at paulit-ulit na sinisisi ang sarili na kasalanan niya daw kung bakit namatay ang lahat sa templo ng Fahua. Na siya daw ang dahilan kung bakit nakawala ang babaeng iyon. Nakukonsensya talaga siya sa kanyang ginawa, lalo na't may mga bata rin daw na namatay doon na kasing edad ng kanyang anak na babae. At dahil tila ba nababaliw na itong lalaki, ay natatakot na rin ang kasama niya kung ano ba ang problema sa kanya at bakit siya nagkakaganito. Subalit nang hahawakan na sana siya ng lalaki, ay bigla niya ito ginilitan sa leeg habang sumisigaw na kasalanan daw ng pamilyang Zhao ang lahat ng ito, at doon niya naalala na nandito pa pala si Butler Zing, kaya may pagkakataon pa siyang iligtas ang kanyang pamilya. At kung si Butler Zing ang pinag-uusapan, ay makikita natin itong pinapagalitan ang kanyang tauhan, hindi siya makapaniwala na nagkaganito na sila dahil lamang sa 4 na disipulo niyang Doksyong. At ngayong nagkaganito na ang lahat, ay inutusan niya ang lalaki na pakawalan na ang lahat ng Mountain Demon na nakakulong sa lugar na ito. Nagalit siya nang mapagtanto na siguro ay sinet up siya ni Zhao Hongyuan, subalit natawa lamang siya dahil maaari pa rin siyang makatakas gamit ang sekretong lagusan papalabas, at kung mahirap talaga ay mayroon pa rin siyang natatagong alas. At pagdating ng bukang liwayway, ay natapos na din sa wakas ang laban, subalit si Wade ay hindi makita at nagtataka na sila kung saan na ito napunta. Sinabi ni Brother Hu na siguro ay sinamahan ni Wade ang mga bihag pababa sa bundok. At kung gayon ay sumagot si Brother Lu na siguro ay pabalik na rin si Wade dahil tapos na rin sila dito. Ang pinag-aalala lang niya ay ang napakasamang amoy ng dugo sa paligid, na para bang may isang bagay na delikado ang nagkukubli at naghihintay ng tamang oras para umatake.
Samantala, nakita natin ang ating bida na naglalakad sa kagubatan kasama si Blackie. Nagtataka si Wade kung ginagabayan ba siya nito sa isang lugar kung saan meron pang mga bihag. At di nagtagal ay nakarating sila sa harap ng isang malaking pintuan, at nang tingnan niya si Blackie, ay napansin niyang tila ba may naaamoy ito sa loob, kaya't inilapat niya ang kanyang kamay sa pinto, na agad namang bumukas, ngunit matapos itong bumukas, ay mabilis din itong nagsara. At bumungad sa harapan niya ang isang madilim na pasilyo, bigla ring lumitaw ang sistema na nagsasabing kapag natapos ni Wade ang misyong pabagsakin ang mga Mountain Demon, ay makakakuha siya ng mga dagdag na pabor mula sa River God at tataas rin ang kanyang lakas kapag nasa ilalim ng tubig. Sa pagtapos nito ay makakatanggap siya ng magagandang gantimpala, at habang tinitingnan niya ito, ay napansin ni Blackie ang mga nilalang na papalapit sa kanya. Nahuli nito ang atensyon ng ating bayan. Ito ang mga depektibong Mountain Demon na ginawa ng mga kalaban, subalit hindi lang sila iisa, kundi napakarami pa. Ibinaba ni Wade ang kanyang sibat sa semento at inunat ang kanyang leeg, napagtanto niyang hindi siya makakaalis dito hanggat hindi niya natatalo ang mga nilalang na ito, at syempre ay hindi rin siya pwedeng magpigil, kaya naman ay inilabas niya ang kanyang aura upang makapag-aura form. Kaagad na sumugod ang mga Mountain Demon, subalit kaagad din naman itong sinalubong ni Wade ng isang malinamnam na sipa, pero hindi pa siya tapos at kaagad na kinuha ang kanyang sibat at buong lakas na ibinato sa papalapit na Mountain Demon. Lumabas ang system at isinaad na 2 na ang napapatay ni Wade, at naging 3, 4, 5, at 6. Subalit hindi pa tapos ang laban at kakaunti pa lamang ang napapatay niya, kaya naman ay binunot niya ang kanyang sibat at naghandang lumaban ulit sa paparating na alon ng mga pangit na halimaw. At mula sa pasilyo ay isang halimaw ang tumilapon matapos tamaan ng sibat ni Wade, tumakbo siya papunta sa pinto subalit sinalubong agad siya ng 2 pangit, pero bago pa man sila makalapit ay kinuha niya ang kanyang sibat at walang awang pinaslang ang 2 halimaw. At matapos mapaslang ang ika-31 halimaw, ay napaisip siya kung tapos na ba ang laban, subalit biglang may isang nilalang sa likuran ang tumawag sa pangalan niya. Ang tao sa dilim ay walang iba kundi si Butler Zing. Hindi siya makapaniwala na malayo na pala ang narating ng dating malangsang mangingisda na si Wade. Perfect timing wika ni Butler Zing. Isinaad niya na mayroon siyang regalo para kay Wade, at hawak-hawak niya ay si Lu Jong-san. Sinabihan niya ito na tumingin dahil nandito ang kapwa-disipulo ng kanyang anak. At laking gulat ni Wade nang mapagtanto na ang matandang ito ay ang tatay ng namayapa niyang si Senior Brother Lu. Ikinagalit ito ni Wade at pinagbantaan si Butler Zing na hindi na ito makakatakas pa. Lalo na't nasa labas lang ang kanyang mga senior brother, subalit natawa lamang si Butler Zing at biglang may lumitaw na higanteng nilalang sa likuran ni Wade. At napanganga na lamang si Wade nang bumungad sa harapan niya ang isang dambuhalang nilalang, at biglang sumigaw si Butler Zing at inutusan ng halimaw na patayin si Wade. Sa labas naman ng hideout, ay makikitang tumatakbo ang 3 senior brother ni Wade. Nagtataka si Brother Shu at Brother Ho kung dapat ba talaga silang mag-alala. Iginiit nila na wala naman silang dapat ikatakot dahil ang mga Mountain Demon na nakasagupa nila kanina ay mahihina lamang. Subalit nilinaw ni Senior Brother Lu na hindi naman niya kinatatakutan ang mga mahihinang iyon. Ang kinatatakutan niya ay kung mayroon pa bang Mountain Demon dito na kasing lakas ng Galloping Horse Realm. Balik naman kay Wade, ay kinakabahan talaga siya dahil ito ang unang pagkakataon na nalagay talaga ang buhay niya sa bingit ng kamatayan simula nang siya'y mabuhay sa mundong ito. Pinagmasdan niyang mabuti ang katawan ng halimaw, ang dambuhala at para bang puno ng kahoy na kamay nito, at ang napakalaki nitong pangangatawan, kaya napagtanto niya na ang halimaw na ito ay malapit nang mag-breakthrough sa Galloping Horse Realm. Kaya naman ay napatanong siya sa sarili kung dapat ba ay sumuko na lamang siya, subalit natawa na lamang siya sa pag-iisip na iyon, dahil sa simula pa lamang ay nagpakahirap na siyang mabuhay, kaya naman ay bakit siya susuko na lamang ng basta-basta. Ipinaalala niya sa sarili na bahagi ng buhay ang panganib, at kung ang wala niyang kwentang buhay sa nakaraan ay hindi siya nagawang pasukuin, ay bakit naman siya matatakot sa napakapangit na halimaw na ito. Paulit-ulit na inatake ng halimaw si Wade, subalit ni isa sa mga atake nito ay hindi tumama. Ngunit sa huli ay natamaan din si Wade na nagpatilapon sa kanya papalayo, subalit hindi pa tapos ang halimaw at sinuntok na naman si Wade, mabuti na lamang at naiwasan niya ito. Hindi naman makapaniwala si Butler Zing sa husay ni Wade sa pakikipaglaban, lalo na't magkakalahating buwan pa lamang si Wade sa Marshall Hall, kaya muli siyang sumigaw at inutusan ang halimaw na tapusin na si Wade. Inunat ni Wade ang kanyang sibat at itinusok sa halimaw dahilan upang tumagas ang dugo nito,
subalit napakababaw ng sugat kaya naman ay nakaganti ito ng suntok kay Wade, dahilan upang tumilapon siya sa pader at napasukan ng dugo. At tuwang-tuwa naman ang kupal na si Butler Zing, tinuwanan niya si Wade at sinabihan na marami pa daw siyang kakaining bigas. Kupal ka ba boss? At si Wade naman ay hindi rin inakala na napakalaki pala ng pagitan sa lakas niya at ng halimaw. Bigla na lamang nagpakita ang system at nagsabing na kumplito na daw ni Wade ang misyon kaya naman ay makakatanggap siya ng gantimpala. Isinaad ng system na tumaas daw sa level 3 ang pabor ni Wade mula sa River God. Kaya naman ay pwedeng gamitin ni Wade ang bahagi ng kapangyarihan ng Panginoon ng Ilog, at dedoble rin ang kanyang talento sa martial arts, pati na rin ang dagdag na 10% na damage kapag nakikipaglaban sa mga water beast. At panghuli ay tinanong siya ng system kung gusto niya bang gamitin ang bahagi ng kapangyarihan ng Panginoon ng Ilog, napagtanto ni Wade na napakaswerte niya talaga, subalit alam niya na ang kanyang swerte ay bahagi rin ng kanyang lakas. Kaya naman ay nakipag-fuse siya, at napunta sa isang black and white na paligid, nagtataka siya kung nasaan siya, at nang buksan niya ang kanyang mga mata, ay bumungad sa harapan niya ang isang dambuhalang dragon, nagsalita ito at binanggit ang katagang Panginoon ng Ilog o River Lord. Kaya naman ay napatanong si Wade kung sino ba itong Panginoon ng Ilog na tinutukoy ng dragon, subalit napagtanto rin niya na siya pala ang River Lord na tinutukoy nito. Nagsalita ito at sinabihan ng dragon na ang pagsuway sa makalangit na batas ay may pataw na kamatayan, kaya naman ay wala na itong ibang pagpipilian pa kundi ang sumuko. Subalit ang pagsuko ay wala sa bokabularyo ng dragon, at mabilis itong sumugod sa River God. Subalit ang River God ay kalmado lamang sa kabila ng paparating na atake, binunot niya ang kanyang sibat at isinaad na ang teknik na gagawin niya ay ang tinatawag na Dragon Slayer. At bumalik na nga tayo sa kasalukuyan, kung saan panay pa rin ang tawa ni Butler Zing, subalit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon at nagsimulang magdrama. Nilinaw niya na wala siyang ginawang masama at ang tanging hiniling niya lamang ay ang mabuhay. Idinagdag niya na mabuti na lamang sila Wade dahil nabuhay silang mayaman at talentado. Subalit ang tanging meron siya ay ang kanyang anak at wala ng iba pa. At matagal rin daw niyang pinaghirapan ang posisyon ng pagiging butler, kaya naman ay wala silang maiintindihan. At tama nga siya, dahil wala nga talaga akong maintindihan sa mga pinagsasabi niya. Ikaw kapatid, may naintindihan ka ba? Siguro wala, kaya mag-subscribe ka na lamang nang magkaintindihan tayo. Lumingon siya sa kanyang Pokemon at inutusan ulit itong patayin si Wade na walang kamalay-malay, subalit ang mga mata niya ay nagsimulang maglabas ng ginintoang liwanag na sinundan ng isang malakas na pagsabog na nagpa-atres sa halimaw at kay Butler Zing, na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sapagkat sa harapan niya ay si Wade na ibinaba ang kanyang buhok para lang makapag-aura form. Sana all. Noong nakaraan, si Wade ay makikitang nakikipag-usap sa kanyang master. Nagtatanong siya kung gaano ba talaga kalakas ang Forge at Transcendence Rainbow Realm. Sumagot si Master Yang na wala daw nakakaalam kung gaano kalakas ang mga tao na nasa ganitong antas dahil wala din namang nakakita sa kanila, subalit iisa lang ang tawag sa kanila ng mga tao, at ito ay ang Divine Realm, na kasalukuyang naabot ni Wade sa pamamagitan ng paghiram ng bahagi ng lakas ng River God. Itinaas ni Wade ang kanyang daliri sa direksyon ng halimaw at inactivate ang kanyang domain expansion, Dragon Slayer. At sa isang iglap ay nagbago ang paligid, ang dating matigas na sahig ay naging maitim na tubig, subalit hindi nagpaawat si Butler Zing at tinawag ulit ang kanyang Pokemon upang patayin na naman si Wade. Sumugod ang halimaw kay Wade, nakahandang pakainin si Wade ng malinamnam na kamao, subalit ang sitwasyon na ito ay ang mismong kailangan ni Wade para makapag-aura form. Kaya naman ay kalmado niyang inikot ang kanyang sibat, at sa isang malinis na galaw, ay hiniwa niya ang halimaw. Subalit tila ba walang nangyaring kung ano sa halimaw at nanatili pa rin itong nakatayo. Kaya naman ay nakahinga ng maluwag si Butler Zing at tatawanan niya na naman sana si Wade nang may napansin siyang kakaiba na nagpatinig sa kanyang balahibo. Dahil ang katawan ng halimaw ay nagsimulang maglaho na parabang alikabok. At sa sobrang takot ay napaharap ang halimaw sa kanyang ama na nababalisa sa nangyayari. Tinawag ng halimaw ang kanyang ama ng makahuling beses bago tuluyang maglaho sa karimlan. Hindi mo rin aakalain na malulungkot pala itong si Butler Zing sa pagkawala ng kanyang nag-iisang anak. Mahal niya ba talaga ang anak niya? Hindi ko alam. At habang nagdadalamhati siya ay bigla na lamang natumba si Wade at nawala ng malay. Siguro ay hindi niya kinaya ang labis na aura. Kaya naman ay plano ni Butler Zing na ibalin ang lahat ng kanyang sama ng loob sa walang kalaban-laban na si Wade. Dahil kasalanan daw ni Wade ang lahat ng ito kaya naman ay papatayin niya siya gamit ang bato.
Subalit bago niya magawa iyon, ay biglang may malakas na pagsabog ang nagmula sa pader, at ang sanhi ng pagsabog ay walang iba kundi si Senior Brother Lou na kasama ang dalawa niyang junior. Nakita nila si Wade na nakahandusay sa lupa na walang kamalay-malay, kaya naman ay napatanong sila sa isa't isa kung ano ang nangyari dito. Binuhat nila si Wade at nagsabi na siguro ay may malaking laban na naganap dito, at sa likuran ng pader ay naroon si Butler Zing na nagtatago at naiinis sa biglaang pagdating ng mga disipulo niyang Doksyong. At ngayon ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang tumakas, mabuti na lamang at nagdesisyon ang tatlo na ilabas muna si Wade mula sa lugar na ito at babalik na lamang mamaya para sa imbestigasyon. At alam ni Butler Zing na pagkakataon niya na ito para tumakas, at gamit ang sekretong lagusan ay aalis na sana siya nang biglang may tumawag ng pangalan niya. At yon ay walang iba kundi si Lin Guiyong, ang lalaking nababaliw kanina, at sa galit na tono ay tinanong niya si Butler Zing kung nasaan na ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at anak. Subalit hindi natinag itong si Butler Zing at pinagsabihan pa si Lin Guiyong na ayusin ang tono ng pananalita nito. Subalit wala ring panahon ang lalaking ito para makipagbiro sa kupal na si Butler Zing, at galit na tinanong kung nasaan ang kanyang pamilya. Grabe galit na talaga itong lalaki. Nanlilisik na yung mga mata. Sumagot naman si Butler Zing na wala siyang kaalam-alam kung nasaan na ang pamilya nito, at pabiro niya pang sinabi na siguro ay kinain na ang mga ito ng mga Mountain Demon. At nang marinig ito, ay nawala na talaga sa sarili si Lin Guiyong, na binunot ang kanyang patalim at walang awang pinagsasaksak ang kupal na si Butler Zing. Pumunta ka sa impyerno at pagsisihan ang kasalanan mo na kupal ka, wika ni Lin Guiyong, na walang anu-anong umalis habang umaasa na sana ay buhay pa ang kanyang pinakamamahal na pamilya.